Katatapos lang bumalik ng bansa ang magandang flight attendant nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang nobyo na gustong magkita. Dahil matagal na silang hindi nagkasama sa hapunan, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mga labi ng dalaga. Pero hindi alam ng dalaga na ngayong araw mawawala sa kanya ang taong pinakamamahal niya sa buhay. Nang pumasok si Nari sa cave, napuno ang kanyang puso ng pag-asam sa kaligayahan. Tumingin siya sa malayo kung saan nakaupo ang kanyang nobyo na naghihintay sa maingat na inihandang mesa. Sa mesa ay may isang palumpon ng mga puting rosas na may banayad na halimuyak. Sa tabi nito ay may isang kumikislap na singsing pang-engagement. Habang nakaupo sa salusalo, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang tiyo. Ang boses niya sa telepono ay may masamang balita na ikinagulat ni Nari. Ang minamahal na ina ni Nari ay pumanaw sa isang biglaang aksidente sa trapiko. Ang masamang balita ay dumating tulad ng malaking alon na agad na nagwalis ng lahat ng kagalakan. Bumagsak si Nari sa sakit, hindi makapagsalita. Walang tunog sa kabilang linya ang makapagpapaginhawa sa pagkalito ng kanyang puso. Ang tawag na yon ay lubos na nagbago sa direksyon ng buhay ni Nari. Sa libing ng kanyang ina, tahimik na tumulo ang luha ni Nari. Kitang-kita ang sakit sa kanyang tingin, parang lumulutang sa malamig na kawalan. 10 buwan at maraming paglipad kalaunan, bumalik si Nari sa pamilyar na paliparan. Ang layo ay nagpananabik sa kanya na yakapin ng mahigpit ang kasintahan. Paglabas niya, agad nakita ni Nari si Jongjin na naghihintay sa lobby. Ngumiti siya, hawak ng mahigpit ang kamay ni Nari, tila matagal nang hinihintay ito. Sa gitna ng kagalakan, seryosong binanggit ni Jongjin ang nalalapit na pulong. Ngunit malambot pa rin ang kanyang mga mata, nagniningning ng pagmamahal kay Nari. Ramdam niya, kahit malayo sila, matatag at lumalim pa ang kanilang pagmamahalan. Mahigpit na hinawakan ni Nari ang kamay ni Jongjin, tanda ng tiwala. Pagkatapos magpaalam, bigla na lang bumalik si Nari para hanapin si Jongjin. Tumigil siya at dali-daling tinawag ang pangalan nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Nari. Hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang desisyon. Nang lumapit si Nari, nakita niyang may kasamang iba si Jongjin. Dahil sa kuryosidad at takot, tahimik siyang sumunod. Bawat hakbang ay nagdala sa kanya sa isang hindi kapanipaniwalang eksena. Niyayakap ni Jongjin si Yeoju, kasamahan ni Nari sa trabaho. Nagyakap sila na ikinagulat niya. Tahimik na pinagmasdan ni Nari ang eksena. Nadurog ang kanyang puso. Nagulat siya, nabigla at nawalan ng salita. Ang sakit at galit na naramdaman niya ay tila umaapaw. Nasaksihan niya ang pagtataksil ng taong minamahal niya. Naisip niya ang sarili na humaharang sa kotse nila. Naisip ni Nari na hilahin si Yeoju mula sa kotse at sampalin sa mukha sa galit. Hinawakan din niya si Jongjin at ibinagsak ang ulo nito sa kotse ng ilang beses. Parang alon ng galit ang kumalat sa dibdib ni Nari kaya siya nanginig. Ngunit sa totoo, nang dumaan ang kotse, umiwas siya bilang natural na reaksyon. Nakatayo si Nari nang walang magawa, nilulunod ng sakit ang kanyang isipan. Pauwi, ang nakatatakot na imahe sa isip niya ay patuloy siyang binabagabag. Nalito si Nari sa pagitan ng imahinasyon at katotohanan. Naging magulo at mahirap kontrolin ang kanyang damdamin. Sa sementeryo ng kanyang ina, tinawagan ni Nari si Jongjin. Sinabi niyang tapos na ang kanilang pagsasama. Mahinahon ang boses ni Nari, ngunit mabigat ang kanyang puso. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang tumayo sa tabi ng puntod ng ina. Naalala niya ang masaya't malungkot na araw ng mag-ina. Pagbalik sa kotse, nakita ni Nari ang lalaking nakahiga sa damuhan. Lumapit siya at nagsimula ang maikling usapan. Di inaasahan, siya pala ang may-ari ng sikat na kainan sa lugar. Ang biglaang pagkikitang ito ang nagbago sa kanyang buhay. Sa ibang biyahe, aksidenteng nakasalubong ni Nari si Yeoju. Mataas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nagpasya si Nari na lumapit at balaan siya. Sinabi niyang kung di lumayo si Yeoju, ilalantad niya ang mga lihim nito. Ang banta ay nagpasiklab ng gulo, posibleng sirain ang kanilang pangalan. Hindi nagtagal, si Jongjin mismo ang lumapit kay Nari. Nagbigay siya ng huling paumanhin. Nagniningning ang mata sa pagsisisi, tapat ang boses. Sabi ni Jongjin, itinuring siyang pamilya ng kanyang mga magulang. Umaasa siyang patawarin siya ni Nari, nang angarap na manatili ang kanilang pag-ibig kahit maliit na pag-asa na lang. Ngunit napagpasyahan na niya. Isinara ni Nari ang kanyang puso. Hindi niya mapatawad si Jongjin sa nangyari. Kahit naintindihan niyang nanghiram ang tiyuhin ni Nari kay Jongjin, para sa kanya, wala ng pag-asa. Sa puso ni Nari, tapos na ang desisyon. Sa isip niya, umalingaw pa ang mapapait na salitang binitawan. Ang biglaang kilos ni Nari ay nakakuha ng mapanuyang tingin mula sa mga dumadaan. Sumakit at nanginig ang puso ni Nari sa kanyang pasya. Alam niyang ito lang ang paraan para maprotektahan ang sarili at mapanatili ang dignidad. Tumawag si Nari ng taxi pauwi, ngunit nagulat nang malaman na nabenta na ang bahay kay Dujun, siya ang may-ari ng sikat na tindahan ng hung dumpling sa lugar. Mahusay na nagluluto ng dumplings si Dujun sa maliit na kusina. Habang si Nari ay nagising na malabo ang paningin at nahulog ang ice cream sa mesa. Bumagsak ang ice cream sa kanyang paa, kaya sumigaw siya at nagpanik. Umalinggaw ang sigaw sa tahimik na umaga, kaya tumigil si Dujun at tumakbo. Lumitaw siyang nag-aalala, tinanong kung nasaktan ba si Nari.
Kinalma niya ang sarili, umiting nahihiya at sinabing okay lang siya. Alam niyang maliit na bagay lang ang nahulog na ice cream pero nahiya siya. Nang humingi ng permiso si Dojon, binuksan niya ang pinto para sa kanya. Nakitang hindi maganda ang pakiramdam ni Nari, kaya binuhat siya ni Dojon. Tumawag agad ng taxi si Dojon pero napunta sila sa kotse ni Doc Bong. Nalito sila sa nakakatawang sitwasyon pero nakarating pa rin sa ospital sa tulong ng mga kasama. Pagdating nila, binuhat ni Dojon si Nari papasok sa silid pagsusuri. Maingat niya itong inihiga sa kama ng ospital. Noon, nahihilo pa si Nari dahil sa inuman kagabi. Pagkatapos ihatid si Nari, umalis si Dojon para magbayad ng bill samantala. Nakita ni Doc Bong, direktor ng Dada Group, ang nangyari at nagulat. Nagtaka siya sa relasyon ni Nari at Dojon nang makitang magkasama sila sa bahay. Hindi direktang sumagot si Nari. Tahimik lang siyang tumingin ng may awkward na ekspresyon. Hindi pa handa si Nari magpaliwanag habang magulo pa ang isip niya. Habang nag-uusap sila, pumasok ang doktor may dalang seryosong balita. Nagbabala siya na delikado ang sleeping pills pagkatapos uminom ng alak. Hiniling ng doktor kay Nari na magbigay ng buong impormasyon tungkol sa gamot na ginamit niya dati. Dahan-dahang sumagot si Nari pero marami pa ring duda tungkol kay Dojon, ang misteryosong lalaki sa lumang bahay ng kanyang ina. Pagkatapos, tinawag ni Nari si Dojon para mag-usap ng pribado. Sa tense na usapan, tinanong niya ng diretsyo kung bakit sobrang nag-aalala si Dojon sa kanya. Sumagot si Dojon na siya ang legal na asawa ng kanyang ina, ibig sabihin, amain ni Nari. Nabigla siya sa pagtatapat na ito. Una, hindi naniwala si Nari at tumanggi, pero nang ipakita ni Dojon ang larawan nila ng kanyang ina sa kasal 1 taon na ang nakalipas, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Unti-unti, naunawaan niya ang katotohanan sa likod ng pangalang Dojon. Maya-maya, pinuntahan ni Doc Bong si Dojon, umaasang pipirma siya ng kontrata sa pagbebenta ng lupa. Ngunit, matigas na tumanggi si Dojon, iginiit niya na hindi niya kailanman ibebenta ang lupang kaugnay ng Hong Dumpling Shop. Inanyayahan ni Doc Bong si Nari sa kotse para pag-usapan ang lupang mana ng pamilya niya. Kinumpirma niya na si Dojon ang tagapag-alaga ni Nari at walang dugo sa kanya. Sinundan niya si Dojon pauwi para obserbahan ang mga kilos nito. Pagdating sa bahay, nagluto si Dojon at pinayuhan si Nari na mag-ingat sa kalusugan at iwasan ang stress. Pero nalilito pa rin siya sa pagiging stepfather niya, isang taong hindi pamilyar. Sa kabilang dako, nakikipagkita si Jeongjin kay Yeoju sa isang maliit na kainan. Sinabi niyang bibisitahin niya si Nari sa ilang araw pero hindi nagustuhan ni Yeoju. Mukhang hindi siya masaya sa narinig. Sa bahay, nalulungkot si Nari na hindi niya nabisita ang ina ng buhay pa. Nagtanong siya ng ilang bagay kay Dojon. Gusto malaman ni Nari kung binanggit siya ng kanyang ina kay Dojon. Sumagot siya na, pero hindi madalas. Nang tanungin kung kailan siya nagsimulang magtrabaho sa tindahan ng siomai, sinabi ni Dojon na bahagi ito ng misyon mula sa kanyang ina. Nang bumalik sa tindahan, gumawa si Nari ng matapang na desisyon. Nagsagawa siya ng sariling investigasyon sa lalaking ito. Pumasok si Nari sa kwarto ni Dojon na parang lihim na ahente. Umaasa siyang makakahanap ng mahahalagang ebidensya. Binuksan ni Nari ang mga drawer, tiningnan ang mga dokumento, at sinuri ang bawat bagay sa tahimik na silid. Habang naghahalungkat sa mga papeles, bigla siyang nakarinig ng mga yapak na papalapit. Bago pa siya makaatras, bumukas ang pinto at pumasok si Dojon. Tumigil siya sandali at tumingin kay Nari nang may hindi mababasang ekspresyon. Ang kalmadong mukha ni Dojon ay nagpakita pa rin ng gulat. Nagulat sa pagkahuli, pinilit ni Nari na manatiling kalmado sa sitwasyon. Nakatayo si Dojon sa harap ng pinto, diretso ang tingin at hindi itinatago ang hinala. Tinanong niya kung ano ang hinahanap nito sa kanyang pribadong espasyo. Mabilis na sumagot si Nari na hinahanap lang niya ang telepono, pero hindi kumbinsido ang mga mata ni Dojon. Sa karaniwang katahimikan, pinatunayan ni Dojon na maingat na inayos ang lahat sa silid. Ang kumpiyansa at lamig niya ay nagpalito at nagpahina kay Nari. Hindi na siya sigurado kung dapat pa ba siyang magduda o magtiwala sa taong ito. Kinaumagahan, maaga nagising si Nari para maghanda ng espesyal na pagkain. Nagluto siya ng mga masasarap na ulam. Kumalat ang amoy sa maliit na kusina, nagbigay ng mainit na pakiramdam. Nang handa na, inanyayahan ni Nari si Dojon kumain bilang pakikipagbati. Sinabi niyang si Nari ang pinakamatatag na babaeng nakilala niya, nagulat at nalito siya sa tuwa. Biglang dumating si Jeongjin. Agad na naging matigas ang kapaligiran. Hindi ito iniwasan ni Dojon, malinaw niyang ipinakita ang pag-aalala at iminungkahing ibalik ni Jeongjin si Nari sa Seoul. Inutusan ni Dojon si Jeongjin na alagaan si Nari. Ang mga salitang iyon ay nagpamura kay Nari. Hindi niya maitago ang kanyang galit. Iniwan ang dalawang lalaki. Bawat isa'y nalubog sa sariling iniisip. Ang maikling tagpong iyon ay nag-iwan ng tahimik na epekto. Nagkaroon ng matinding away sina Nari at Jeongjin. Bumuhos ang masasakit na salita sa magkabilang panig. Walang sinumang sumuko sa kanilang galit. Iginiit ni Jeongjin na si Dojon ay isang manloloko. Naisip niyang kailangan ni Nari magising sa katotohanan. Hindi dapat mahuli si Nari sa buhay ng taong iyon. Ang away ay lalong nagpalalim ng kanilang hidwaan. Sa puso ni Nari, may bagong sugat na mas malalim pa.
Nang umalis si Jongjin, siya ay naglakas loob humingi ng numero ni Dojun, hindi ito tumanggi. Mahinahon siyang pumayag tulad ng kanyang kalmadong ugali. Nang tumawag si Nari, tumunog ang pamilyar na kanta sa telepono. Ang himig ay tila tumigil sa panahon, nagising ang matamis na alaala ni Nari. Hindi mapigilang magtanong, hiniling niya kay Dojun na kantahin ito. Walang pag-aatubili, pumayag siya. Kumanta siya, malinaw ang boses, sa maliit na bahay na maliwanag. Tahimik na nakikinig si Nari. Kitang-kita ang paghanga sa kanyang mga mata. Di niya inakala na ang tahimik na lalaking ito ay magbibigay ng ganoong damdamin. Sa gitna ng himig, may mainit na namumuong damdamin si Nari kahit saglit. Habang nag-impake pabalik ng Seoul, nakita niya si Jongjin sa harap ng gate. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Tila gusto niyang isama si Nari. Maya-maya, dumating si Dukbong, nag-alok na ihatid si Nari sa Seoul. Sa sandaling iyon, nagsalita si Dojun, gusto niyang isama ni Dukbong si Nari. Nag-atubili si Nari, hindi alam kung sino pipiliin. Mga alaala ng tuwa, lungkot at pagkalito ang bumangon sa puso niya. Alam ni Nari na mahalaga ang pagpiling ito. Hindi lang biyahe, pati puso niyang naguguluhan ay inayos niya. Sa huli, sumakay si Nari sa kotse ni Dukbong. Nagpakita si Dojun ng determinasyon sa malamig na tingin. Sinabing babayaran niya si Jongjin ng 30 milyon won para umalis ng tuluyan. Pero mas mahalaga ang babala niya kay Jongjin. Bawal na bawal siyang magpakita kay Nari ulit. Kahit malayo, binabantayan pa rin ni Dojun si Nari ng tahimik. Tuwing aalis siya, si Nari ang nasa isip niya palagi. Isang araw, tumawag ang tiyuhin ni Nari may gulat na balita. Di raw siya makakauwi sa death anniversary ng ina ni Nari. Nadismaya, nag-alala, at medyo nasaktan siya nang walang malapit sa kanya. Alam ni Nari na may dahilan ang pagkawala, pero di niya mapigil ang pagkabalisa at kawalan. Isang umaga, dinalhan ni Nari si Dojun ng maliit at maingat na inhandang regalo. Pinili ang araw na maaraw, umaasang magbibigay ng kaunting saya sa kanya. Habang papalapit, nakarinig si Nari ng tensyonadong boses mula sa loob ng silid. Ang mabigat na tono ay nagpahinto sa kanya. Hindi niya mapigilang makialam sa kanilang pribadong usapan. Bawat malungkot na salitang naririnig ay parang karayom sa puso ni Nari. Nag-aalala ang mga mata ni Dojun, nag-alala siya dahil sa pagkabalisa at pagod nito. Tahimik pa rin nakatayo si Nari sa labas ng pinto. Hawak niya ang regalo pero bigla siyang nalungkot. Parang nakita ni Nari ang nakatagong bahagi ng buhay ng lalaking iyon. Doon niya napagtanto na lumampas na sa paghanga ang nararamdaman niya kay Dojun, ito ay lumalaki, tahimik ngunit tiyak. Nang matapos ang usapan, napabuntong hininga si Nari na parang nabunutan ng tinik. Ipinaalala niya sa sarili na dalhin pa rin ang regalo kay Dojun, ngunit pagpasok, nagulat si Nari nang makita ang likod ni Dojun na puno ng malalaking tatoo. Ang mga tatoo ay nakaukit sa balat niya, parang tahimik na talaarawan ng buhay niya. Bawat guhit sa balat ay nagbibigay tanong tungkol sa nakaraan at lihim ni Dojun, hindi maitago ni Nari ang gulat, iniisip kung bakit itinago niya ang lahat. Naging komplikado ang damdamin niya nang makita ang tunay na pagkatao ni Dojun. Makalipas ang katahimikan, lumapit si Nari at marahang binigay ang regalo. Isang kahon ng panlalaking kosmetiko ang maingat niyang inihanda. Medyo kinakabahan ang mga mata ni Nari. Kahit itinago niya ito, hindi niya nakaligtas sa matalim na tingin ni Dojun, tahimik niyang binuksan ang regalo, tila nagulat sa nakita. Sa loob ay may mga mamahaling gamit panlalaki, angkop sa simpleng tao tulad ni Dojun, ang mukha niya ay nagliwanag sa tuwa't pasasalamat. Salamat, sabi ni Dojun, kahit lagi siyang abala sa bonsai at pagluluto, ang regalo ni Nari ay talagang tumimo sa kanya. Ang simpleng damdaming iyon ay tila pumasok sa tahimik niyang pamumuhay. Pinayuhan niya itong magpahinga at binigyang diin ang halaga ng tulog sa kalusugan. Maya-maya, tinawagan ni Nari si Dukbong, na bihasa sa real estate. Ang tawag ay humantong sa mainit na usapan tungkol sa lupang iniwan ng kanyang ina. Ang lupa ay kasalukuyang nasa pamamahala ni Dojun, tinalakay ni Nari at Dukbong ang potensyal na pag-unlad ng lupa. Binigyang pansin nila ang bentahe ng lokasyon at pangmatagalang gamit. Dahil sa malawak na kaalaman, nagbigay si Dukbong ng mabisang mungkahi sa paggamit ng lupa. Pinag-usapan nila ang posibleng pagtutulungan para sa kapwa kapakanan. Bagamat praktikal ang usapan, hindi pa rin mapakali si Nari kapag naiisip si Dojun. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi si Nari sa bahay na tinitirhan nilang dalawa. Alam na mapagmalasakit si Dojun, nagkunwari si Nari na may sakit sa likod. Agad na tumayo si Dojun, dali-dali siyang bumili ng gamot nang walang hinala sa tunay na layunin. Paglabas ni Dojun, agad pumasok si Nari sa kanyang silid para maghanap ng ebidensya. Naniwala siya na may kaugnayan sa nakaraan ng kanyang ina sa silid na iyon. Binuksan ni Nari ang bawat drawer. Tiningnan niya bawat dokumento, sinuri ang mga estante sa sahig. Hindi nag-iwan ng detalye ang mga mata ni Nari na maaaring pahiwatig. Samantala, tumakbo si Dojun sa malapit na butika para sa gamot ni Nari. Di niya inasahan na ang maikling biyahe ay magdudulot ng biglaang pagbabago. Habang naghahanap si Nari, natuklasan siya ni Dukshim, kapatid ni Dukbong. Kamakailan, kinuna ni Dukshim si Dojun habang inaayos niya ang kotse nito. Binigyang pansin din niya si Dojun kahit nalihim lang ito. Sa ibang dako, namimili sina Jongjin at Yeojun ng masaya, ngunit nawala ito.
Tinanong niya kung gusto niyang mabawi ang 30 milyong won na ipinahiram kay Nari. Natigilan si Jongjin sa tanong, napilitang mag-isip ng seryoso at naiilang. Nag-alala si Yeoju. Nababahala siya, alam niyang hindi pa talaga nagtatapos ang ugnayan ni Jongjin at Nari. Napaiyak siya, ikinuwento kay Jongjin ang hirap niya kay Nari. Nasasaktan, iminungkahi niyang makipagkita kay Nari, ngunit tumanggi si Jongjin. Gusto niyang harapin si Nari ng sarili, ayaw na idamay pa si Yeoju. Nadismaya si Yeoju sa desisyong iyon. Nag-alinlangan siya sa tunay niyang lugar sa puso nito. Samantala, umuwi si Dojun na walang dala at mukhang nalilito. Wala na raw ang gamot sa botika, kaya nagdala na lang siya ng merienda. Kinuha ni Nari ang tray, nagpipigil ng emosyon sa kabila ng pagkabigo. Dumating si Dukbong sa bahay ni Dojun, seryoso at determinado ang hitsura. Inihayag niya na idedemanda si Dojun dahil sa peking dokumento at pag-angkin ng lupa. Sabi ni Dukbong, kay Nari ang lupa at kailangan niyang magdesisyon agad. Sinabi niyang imbestigahan niya ang nakaraan ng ina ni Nari para linawin ang mga irregularidad sa paglilipat. Hindi nagalit si Dojun, tahimik lang siyang pumasok sa loob. Kumuha siya ng lata ng tubig at iniabot kay Dukbong. Tinanong siya ni Dojun tungkol sa pamilya, tulad ng trabaho ng ama at ilan sila sa bahay. Pero hindi sumagot si Dukbong. Nanatili siyang kalmado para mapanatili ang bentahe sa usapan tungkol sa lupa. Dahil kailangan ni Dukbong ang lupa, kailangan niyang magpasensya. Pagkaalis ni Dukbong, tumayo si Nari sa balkonahe, sinusundan ng tingin ang yapak niya. May biglang tanong na pumasok sa isip niya na ikinagulat niya. Nasaan ang cellphone ng nanay ni Nari? Naalala niyang nakatago ito sa drawer sa bahay ni Dojun, agad na tumalikod si Nari at hiningi kay Dojun na ibigay ang cellphone. Hindi man malupit ang tono, malinaw na naghihinala ang mga mata ni Nari. Naisip niya na may mahalagang ebidensya ang telepono tungkol sa lupa. Ngunit, tumanggi si Dojun, sinabing walang karapatan si Nari dito. Hindi tinanggap ang pagtanggi, nagpatuloy siya sa mas matinding pagtatanong. Tinanong ni Nari kung natulog ba siya sa kwarto ng kanyang ina. Ang biglaang tanong ay nagpawala ng composure kay Dojun, kumislap ang kanyang mga mata sa galit at sakit. Dahil dito, malakas at matinding pinagsabihan ni Dojun si Nari. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila. Sa anibersaryo ng ina, nagsindi sila ng insenso sa harap ng altar. Ikinuwento ni Nari ang kawalan ng pagmamahal mula sa ama noong bata. Sinabi niyang ang ina niya ang kaibigan, kapatid, at tanging suporta niya. Habang siya'y nag-aalala, biglang lumitaw si Jongjin na may dalang dalawang malaking garapon ng alak na bigas. Agad siyang pinapasok ni Dojun sa loob ng bahay. Bago yon, aktibong nilapitan ni Dojun si Jongjin para bayaran siya. Nang buksan ang dalawang bote ng alak at kumalat ang amoy ng bigas sa maliit na silid, ang lampara sa dingding ay nagbigay ng malambot na dilaw na liwanag sa maginhawang tanawin ng memorial meal. Umupo ang tatlo sa mesa at itinaas ang kanilang mga baso. Malumanay na dumadaloy ang mga alaala sa bawat lagok ng alak. Unti-unting gumapang ang kalasingan sa kanyang katawan, may kasamang malabong damdamin at walang pangalang pagsisisi. Sa ibang lugar, patuloy na nagpapadala ng mga mensahe si Yeoju kay Jongjin. Nang hindi siya sumagot, isang pag-aalala ang bumundol sa kanyang puso habang iniisip ang maaaring nangyayari. Habang nalilito sina Jongjin at Dojun sa alak, tahimik na pumasok si Nari sa pribadong silid ni Dojun. Alam niya na ang misyon niya ngayon ay hanapin ang teleponong iniwan ng kanyang ina. Marahang naglakad si Nari, ang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng maayos na silid. Ang mga kakaibang detalyeng nakita ay lalong nagpahinala sa kanya, hindi siya makaligtaan ng anumang bakas. Samantala, nagpa siya si Yeoju na pumunta sa Hong Dumpling Shop para makita si Jongjin. Sa daan, nagkataong nakasalubong niya si Doc Shim na nagbibisikleta sa malapit. Mabilis na tinanong ni Yeoju ang address ng tindahan. Inosenteng itinuro ng dalaga ang daan. Nang umuwi, lasing na si Nari at hindi na mapigilan ang kanyang emosyon. Hinarap niya si Dojun, ang mga mata ay puno ng galit. Inakusahan ni Nari si Jongjin ng pagtataksil. Sa kanyang kalasingan, hindi na maitago ni Nari ang sakit at galit na nararamdaman. Hindi na nakatiis si Dojun sa kaguluhang ito. Hinila niya si Jongjin palabas para mag-usap. Paglabas nila ng bakuran, nakasalubong nila si Yeoju na may magkahalong ekspresyon. Noon napagtanto ni Nari ang babaeng dahilan ng kanyang pagkalito at kalungkutan. Sa harap ni Yeoju, handa na si Nari na ipahayag ang matagal niyang kinikimkim na galit. Wala siyang oras para mag-atubili. Malakas na sumigaw si Nari sa mukha ni Yeoju. Sumasakit ang kanyang puso. Mabigat ang mga salitang lumabas, hindi mapigilan ang emosyon. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, inuwi ni Yeoju si Jongjin. Nakatayo lang si Nari, pinapanood silang umalis sa tahimik na gabi, puno ng kabiguan. Naramdaman ni Nari na naiwan siya. Nalunod siya sa mga walang pangalang damdamin. Dumating ang hangover. Nahulog si Dojun kay Nari sa gitna ng madilim na bakuran. Nagkayakat sila ng hindi sinasadya, nagdikit ang kanilang mga mukha. Biglang dumating si Dokbong sa harap ng bahay. Muntik na niyang mabangga ang dalawang nakahiga sa lupa. Bumaba si Dokbong, mukhang naguguluhan at nag-aalala. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Pagkatapos, may mahalagang inanunsyo si Dokbong. Bukas daw pupunta siya sa korte para mag-file ng official inheritance.
Sabi ni Doc Bong, dito magsisimula ang legal na labanan sa lupa. Wala nang atrasan. Alam ni Do Jun na sinadya ni Nari na tawagan si Jong Jin para malasing. Galit siya, pero imbes na sisihin, pinili ni Do Jun na kausapin ng mahinahon. Pinaalala niya kay Nari na huwag magpakatatag kung nasasaktan pa ang puso. Payo ni Do Jun, suriin ang sariling damdamin at tunay na nararamdaman. Hindi lang to pag-aalala, kundi malalim na pagmamalasakit kay Nari. Alam ni Do Jun, sa pagiging kalmado lang malalampasan ang mga hamon. Pero pag-usapan si Jong Jin, di na siya mapagparaya tulad ng dati. Diretsahan niyang kinondena si Jong Jin bilang makasarili at di dapat patawarin. Kitang-kita ang galit sa malamig na tingin at tono ni Do Jun, mariing sinabi niyang di niya patatawarin ang lalaking yon, may prinsipyo. Sa daan, hinatid ni Yeojo si Jong Jin pauwi. Malalim pa rin ang tulog niya. Sa tahimik na sandali, kinuha niya ang cellphone nito, nanginginig ang kamay habang binubuksan. Nalaman ni Yeojo na di sinabi ni Jong Jin sa nanay na hiwalay na sila ni Nari. Nasaktan siya ng todo, parang wala siyang halaga sa relasyon nila ngayon. Di mapigil ang damdamin, tiningnan ni Yeojo ang mga litrato sa cellphone. Nakita niya ang masasayang sandali ni na Jong Jin at Nari magkasama at masaya. Ang ngiti ni Nari sa bawat litrato ay nagpasakit sa puso ni Yeojo. Sa bugso ng damdamin, binura niya lahat ng litrato ni Nari sa cellphone. Ayaw ni Yeojo makita ng pamilya ni Jong Jin ang mahal niya kasama ang iba. Makasarili man para kay Yeojo, ginawa niya to para protektahan ang mahalaga. Sa isa pang pangyayari, biglang dumating si Doc Shim sa bahay ni Do Jun at pumasok sa kanyang silid. Nakita niya si Do Jun na mahimbing na natutulog. Dahan-dahang tinakpan siya ni Doc Shim ng kumot at inayos ang kanyang unan. Kasabay nito, maingat na nakaupo si Nari sa sulok ng bakuran, gumagawa ng pansamantalang susi. Nang maglakad siya papunta sa lihim na silid, di niya alam na tahimik na sumunod si Doc Shim. Pagkapasok ni Nari sa espesyal na silid, bigla itong isinara ni Doc Shim mula sa labas. Naisip niyang tama to dahil ayaw ni Doc Shim na may sumalakay sa pribadong espasyo ni Do Jun. Kinaumagahan, nagising si Do Jun na tila pagod matapos ang mahimbing na tulog. Tumingin siya sa paligid ng silid, di nakita si Nari, nakita lang na tahimik at kakaiba ang bahay. Nagsimulang magpanik si Do Jun at nag-isip kung umalis na ba siya nang walang mensahe. Habang dumadaan sa bodega, bigla siyang nakarinig ng mahinang boses mula sa loob. Boses iyon ni Nari, mahinahon ngunit kagyat sa pag-aalala. Nagmamadali si Do Jun, binuksan niya ang nakakandadong pinto at tinulungan siyang lumabas, gulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos buksan ni Do Jun ang pinto, agad siyang sinisi ni Nari. Inakala niyang si Do Jun ang sadyang nagkulong sa kanya sa malamig na silid. Ngunit iginiit ni Do Jun na wala siyang alam sa nangyari at hindi siya umuwi. Dahil sa hinala, nagpa siya silang hanapin ang taong pumasok at nagkandado ng pinto. Samantala, nagising si Jong Jin at nakita si Yeojo na naghihintay sa kanyang bahay. Sinabi niyang nag-alala siya buong gabi at pinintasan si Nari ng husto. Sinisi ni Yeojo si Nari at sinabotahe pa ang kotse ni Jong Jin. Gusto ni Yeojo na makita ni Jong Jin na si Nari ang dapat alisin sa buhay nila. Kasabay nito, binisita ni Nari at Do Jun ang puntod ng kanyang ina. Tinanong ni Do Jun kung bakit niya sinubukang pumasok sa bodega para sa mga lihim. Matapat na sumagot si Nari na hindi niya rin maintindihan lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Inamin ni Nari na marami pa siyang alinlangan. Ikinuwento ni Do Gyun kung bakit siya naging legal na ama ni Nari. Sabi niya, tanging paraan iyon para protektahan ang lupa. Payo niya, wag nang maghanap kung ayaw mapahamak. Tahimik si Nari pero halata sa mata na hindi siya susuko. Tumawag si Doc Bong, hiningi ang selyo ng tiyuhin ni Nari. May bagong dokumento raw para sa mabilis na paglipat ng lupa. Samantala, binisita ng tiyuhin ni Nari si Do Gyun. May nakakaalam daw na pumanaw na ang ina ni Nari. Pinipilit nilang kunin ang lupa para sa development company. Sa airport, kinakabahan si Doc Bong, nakatingin sa labasan. Puno ang isip niya ng mga walang pangalang kaisipan at sunod-sunod na tanong. Ang pinakamalaking tanong ay kung dinala ba ni Nari ang selyo o hindi. Paglabas ni Nari, agad nagliwanag ang mga mata ni Doc Bong, tila naghihintay ng pagkakataon. Lumapit siya. Hindi makapaghintay, tinanong ni Doc Bong kung dinala niya ang selyo dahil mababago nito ang lahat ng kasunduan. Bigla, tinawagan ni Do Gyun si Nari para sa isang mahalagang bagay. Gusto niyang kumpirmahin kung may nagpadala sa kanya ng anumang dokumento o legal na file. Sumagot si Nari na wala pero hinula niyang nasa archive si Do Gyun. Sa ibang dako, nakita ni Yeojo si Doc Bong at agad na naakit sa kanyang maliwanag na anyo. Ang malamig at kalmadong aura ni Doc Bong ay hindi maalis-alis sa paningin ni Yeojo. Mula noon, laging sinusubukan ni Yeojo na magpakita malapit sa trabaho niya. Gumamit siya ng mga tuso para makuha ang atensyon ni Doc Bong. Binigyan ni Do Gyun ng pera ang tiyuhin ni Nari para umalis ito. Pagkatapos, nilinis niya ang silid ng mga lumang dokumento. Isang hapon, nakita ni Do Gyun si Doc Sim na nagbibisikleta malapit sa bahay. Umiti siya at lumapit. Ang mukha niya ay nagpakita ng kakaibang kabaitan at init. Lumingon si Doc Sim. Nagulat siya at nakilala ang dating kakilala at pareho silang ngumiti. Nagtayo sila't nag-usap. Ang hanging taglagas ay humihip, lumilikha ng banayad na eksena.
Naalala ni Do-gyun nang umiyak si Doksim dahil nawala ang bisikleta. Naintindihan niya na ito ay mahalagang alaala para kay Doksim. Kaya, binalak ni Do-gyun na hanapin ang bisikleta bilang regalo. Sinundan niya ang bawat maliit na pahiwatig. Nagpunta si Do-gyun sa maraming tindahan at nagtanong sa mga kakilala. Sa wakas, maswerte siyang nakita ang nawawalang bisikleta ni Doksim. Nang matanggap ang di inaasahang regalo, natuwa si Doksim at napuno ng emosyon ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa dati. Niyakap ni Doksim ang bisikleta na parang niyayakap niya ang kanyang kabataan. Ang bisikletang iyon ay hindi lang regalo, kundi magandang alaala na nakaukit sa kanyang puso. Ito rin ay taos-pusong ugnayan ng dalawang taong nagdamayan sa mahihirap na panahon. Nagpadala si Nari kay Do-gyun ng larawan mula sa cockpit pagkatapos ng mahabang biyahe. Sa larawan, ang malawak na langit at sikat ng araw sa ulap ay gumawa ng kamangha-manghang tanawin. Ang larawan ay hindi lang bati, kundi paraan din ni Nari para ibahagi ang munting tuwa sa kanya. Ito ay sandaling tumawid sa daan-daang milya, ngunit malapit sa damdamin. Kasabay nito, tinanong ni Dokbong ang kapatid kung gusto niyang habulin si Do-gyun, di ba? Pero bigla na lang sumigaw si Doksim. Sabi niya, ano nang alam mo? Dahil sa tigas ng ulo ni Doksim, wala nang magawa si Dokbong, pero tahimik lang siya. Samantala, nakatanggap si Nari ng dokumento mula sa korte na ipinadala sa bahay niya. Ang puting papel na bukas ay parang hindi tapos na painting, nagparamdam sa kanya ng pagkasakal. Ito ay legal na dokumento tungkol sa pinagtatalunan na lupa at kasama nitong multa. Hindi niya kaya ito, kaya tinawagan agad ni Nari si Dokbong para magtanong ng detalye. Ipinaliwanag niya na ito ay mga legal fee at multa sa late payment kaugnay ng kontrata sa lupa. Nang araw din iyon, bumisita ang matalik na kaibigan ni Nari sa kanyang bahay sa maaraw na hapon. Nag-alok ang kaibigan na ihatid si Nari sa opisina para kunin ang ilang mahalagang dokumento. Pagkatapos magpasalamat, sumakay si Nari sa kotse at nagtungo sila sa napagkasunduang lugar. Sa opisina, matagal na naghintay si Nari, kinakabahan at nag-aalala. Habang tumatagal ang paghihintay, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang kinaupuan. Bigla na lang may lumitaw na dalawang kakaibang lalaki at umupo sa harap ni Nari. Binanggit nila ang lumang utang na hiniram ng tunay niyang ama mula sa kanilang organisasyon. Labis na naguluhan si Nari dahil ngayon lang niya narinig ang tungkol sa malaking utang na ito. Nagugulumihanan si Nari, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye tungkol sa amang di niya nakilala. Hindi sila nananakot pero lalo pang nalito si Nari sa tingin nila. Hawak-hawak ang bag, tahimik siyang nag-isip ng susunod na gagawin. Alam ni Nari na lumalala na ang sitwasyon. Buti na lang, dumating si Do-gyun at pumasok sa opisina ng matigas ang mukha. Tumayo siya sa harap ni Nari at sinabihan ang dalawang lalaki na tigilan na siya. Nagpakita si Do-gyun ng tapang at pinagtanggol si Nari ng buong lakas. Pagkatapos umalis ng mga lalaki, hinawakan ni Do-gyun si Nari at lumabas sila. Naging maganda ang paligid ng hapon na yon. Malamig ang hangin sa kanilang mga balikat habang naglalakad sila. Nakaramdam ng seguridad si Nari sa sandaling yon. Nainitan ang kanyang puso matapos ang maraming unos. Bago pa siya makapagpasalamat, bigla na lang bumagsak si Do-gyun sa bangketa. Nahilo siya at nawala ng balanse, namumutla sa ilalim ng araw. Nagpanik si Nari, hinawakan si Do-gyun, iniling siya, kahit di niya alam ang nangyayari. Mula bata pa, may espesyal na damdamin si Do-gyun kay Nari, una at tanging pag-ibig niya. Lumaki ang damdamin sa bawat taglaga sa hardin, pero may biglaang pangyayaring nagbago sa kanila. Nang malapit mawalan ng bahay ang ina ni Nari dahil sa utang, gumawa si Do-gyun ng matapang na desisyon. Pinakasalan niya ang ina ni Nari, hindi sa pag-ibig, kundi para sa legal na pagmamay-ari ng lupa. Para kay Do-gyun, ang bahay ay simbolo ng pagkabata at kapayapaan ni Nari. Pagkagising ni Do-gyun, puno ng pag-aalala at pagkabalisa ang kanyang mga mata. Kahit sinabing okay siya, alam ni Do-gyun na unti-unting bumababa ang kanyang kalusugan. Marinaw na naramdaman ito ni Nari. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala at tahimik na galit. Pinayuhan siya ni Nari na magpatingin agad sa doktor, huwag maging subjective sa mga alarma ng katawan. Matatag ang boses niya ngunit puno ng pagmamahal. Tumango ng bahagya si Do-gyun, tinanggap niya ang pag-aalala bilang mahalagang paalala. Sa ibang dako, nakipagkita si Yeojo kay Jeongjin sa cave para sa pribadong usapan. Sinabi niya na nakatanggap si Nari ng abiso ng utang mula sa isang loan shark. Naguluhan si Jeongjin sa kwentong ito. Hindi niya inasahan na ganoon kabigat ang pasanin ng dalaga. Ngunit bigla silang naputol nang may pumasok sa silid. Dumating ang mga kasamahan ni Yeojo at nag-usap, nagdulot ng tensyon sa paligid. Kasama si Nari na tahimik na nakatayo sa likuran. Ang biglaang pagdating niya ay nagpayelo sa hangin sa loob. Nakita ng lahat ang panliligaw ni Jeongjin. Lumala ang sitwasyon nang dumating ang senior ni Nari, isang bigating tao sa industriya. Agad na pagtanto ng boss na nagbabago ang sitwasyon at sa loobin ng lahat. Ang pressure kay Nari ay mula sa personal at trabahong aspeto. Tahimik siya, kalmadong mukha, pero sa loob, sobrang emosyonal ni Nari. Ayaw bitawan ng boss ang pagkakasangkot ni Nari sa chismis. Mabilis kumalat ang chismis, lalong tumindi ang tensyon. Sa kritisismo ng lahat, nahiya at kinabahan si Jeongjin. Nakipagkita si Jeongjin kay Nari ng pribado.
Tinanong niya tungkol sa utang ni Nari sa loan sharks. Pero kalmado at malinaw ang sagot niya, hindi inaasahan. Sinabi ni Nari na siya ang bahala, walang dapat makialam. Nagulat si Jeongjin, napansin na iba na si Nari ngayon. Hindi na siya mahina, kundi isang babaeng marunong magprotekta ng sarili. Samantala, nagpasya si Nari na magbakasyon at tumira sa tindahan ng dumpling. Di na makapagtago, siya mismo ang nakipagkita kay Dukbong para sabihin ang totoo. Inamin ni Nari na nangutang ng malaki ang tunay niyang ama at nawalan ng walang bakas. Lihim ito nila ni Dojon at siya na lang ang natitira para pagkatiwalaan ni Nari. Umaasa siyang ang pag-ibig sa tindahan ay magiging sandalan sa oras ng krisis. Tahimik na nakinig si Dukbong. Napansin niya ngayon lang niya binuksan ang puso ng lubos. Maya-maya, nakipagkita si Nari kay Dojon sa parke na may sikat ng araw sa mga dahon. Umupo sila ng magkatabi sa isang tahimik na lugar. Tinitigan ni Nari si Dojon at tinanong tungkol sa mga alaala ng kanyang ina. Malumanay na nagsimulang magkwento si Dojon, may bakas ng nostalgia sa mukha. Lumaki siya sa Hansol Orphanage, simpleng lugar ngunit puno ng pagmamahal. Doon madalas bumisita ang ina ni Nari para tumulong ng buong puso. Bukod sa mga regalot cake, naglaan siya ng oras para sa bawat bata. Para kay Dojon, siya ang unang babaeng nagbigay ng pakiramdam ng pag-ina. Sabi ni Dojon, siya raw ang nagturo sa kanya ng kagalakan, tiwala, at konsepto ng tahanan. Dahil sa alaala, determinado si Dojon na protektahan ang bahay ng ina ni Nari ng buong lakas. Tahimik na nakinig si Nari sa bawat salitang sinabi ni Dojon, puno ng malalim na paggalang ang kanyang puso. Hindi lang nagpunta si Nari para alamin ang tungkol sa kanyang ina. Gusto rin niyang maintindihan ang lalaking naging bahagi ng buhay ng kanyang ina. Bawat detalye mula kay Dojon ay nagpakita ng kanyang pusong puno ng pagmamahal at tiyaga. Para kay Nari, si Dojon ay hindi lang tagapag-alaga ng lupa, kundi tagapag-ingat ng alaala. Lihim niyang nadama ang init na matagal nang nawala sa kanya sa araw-araw na buhay. Sa ibang dako, tinawagan ni Jeongjin si Nari pagkatapos maglipat ng pera. Kinumpirma niyang naipadala na ang pera sa kanya, kasama ang abiso na nabayaran na ang utang. Sinabi ni Jeongjin na si Dojon ang nagbayad ng utang ni Nari. Umabot sa 30 milyong won ang halaga. Nagulat si Nari sa balita. Halo ang kanyang damdamin ng pasasalamat at pagkalito. Agad pinuntahan ni Nari si Dojon para magpasalamat. Ngunit nang makita ang pamilyar na anyo, nag-alinlangan siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Nari. Bumalik ang mga alaala ng kanilang komplikadong relasyon. Nagtago siya sa puno, nakatitig kay Dojon na naghihintay. Hindi lumapit si Nari, tahimik lang siyang nagmasid. Sa huli, hindi na siya makaiwas ng pilitin ng puso. Lumabas si Nari at lumapit kay Dojon, determinado. Punong-puno ng emosyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Siya ang unang nagsalita, naninikip ang dibdib. Tinanong ni Nari kung bakit binayaran ni Dojon ang utang ng walang pasabi. Dahil dito, naramdaman ni Nari na may utang na loob kay Dojon, hindi lang sa pera, kundi sa pagmamahal at kabaitan niya. Naunawaan niya na wala ng formal na hangganan sa kanilang relasyon sa mga sandaling iyon. Ang masalimuot na damdamin ay lumalaki, nagiging hindi maiiwasang turning point sa puso ni Nari. Samantala, nakipagkita si Dukbong kay Dojon para ipagpatuloy ang negosasyon tungkol sa lupa. Sa kabila ng mga kaakit-akit na alok, matatag pa ring tumanggi si Dojon sa anumang kasunduan tungkol sa franchise. Pinagtibay niya na ang lupa ay hindi dapat ipagpalit sa pera. Hindi sumuko si Dukbong. Patuloy niyang ipinaglaban ang malakas na potensyal sa pananalapi ng Dada Company. Naniwala si Dukbong na mapipilitan si Dojon kapag lumampas ang benepisyo sa kanyang pagtanggi. Ngunit, tumugon si Dojon ng tahimik at kalmadong tingin, naniniwala sa hindi masusukat na halaga ng lupa. Iyon ang lugar na pinagdikitan ng ina ni Nari. Isa itong alaala. Ito lang ang pundasyon na hawak pa ni Dojon, para sa kanya, kahit anong banta, di susuko si Dojon, sa tibay ni Dojon, na pilitang baguhin ni Dukbong ang plano. Pagkatapos ng pulong, tahimik siyang umalis. Samantala, hiniling ni Dojon kay Nari na bumili ng buntot baka. Gusto niyang maghandang party para sa mga tao sa tindahan. Unti-unting lumabas ang damdamin sa simpleng kilos at pag-aalaga. Binili at niluto ni Nari ang buntot para sa pinakamasarap na lasa. Araw-araw, tiyak niyang masarap ang luto at nasasarapan ang lahat. Ang masarap na kainan ay nagdugtong sa kanila bilang pamilya. Naging masaya ang kapaligiran sa tindahan ng dumpling. Nagtawanan at nagkwentuhan ang mga empleyado. Isang hapon, nang pabalik na si Nari, lihim siyang sinundan ni Doc Shim mula sa malayo. Hindi alam ni Nari. Hinanap niya si Dukbong. Sa pagpupulong, inihayag ni Dukbong kung bakit tinanggap ni Dojon na maging legal na ama niya. Nag-ayos sina Nari at Dojon na magkita sa lawa na madalas nilang puntahan. Ang tahimik na lugar at banayad na hangin ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa tanawin. Kumabog ang puso ni Nari nang makita ang figura ni Dojon mula sa malayo, kalmado at tapat pa rin. Naramdaman niyang protektado siya. Naramdaman ni Nari ang dating akala niyang nawala na sa kanyang buhay. Hindi dumating si Dojon nang walang dala. May dala siyang maliit na kahon na mainat na nakabalot. Nang iabot niya ito, nagniningning ang kanyang mata na may halong lambing. Binuksan ni Nari ang kahon at natulala nang makita ang lumang telepono ng kanyang ina.
Napaiyak siya nang makitang nakatago ang mahalagang larawan ng nakaraan. Bawat sandali ng araw-araw na buhay, mga ngitit yakap, nakunan ng kamera. Nag-scroll si Nari sa bawat larawan. Puso ni Nari, puno ng init at pag-aalinlangan, parang nakatayo sa harap ng mga alaala. Ang pagdating ni Dojon at ang espesyal na regalo ay nagpasalamat kay Nari. Napag-isip niya, di na siya nag-iisa. May laging tahimik na nagbabantay at umuunawa. Mga tao sa finance ng Dada Group direktang nakipagkita kina Nari at Dojon matapos magtanong, gusto nilang i-verify lahat ng impormasyon tungkol kay Dojon, mga kwento ng iba, nagdududa sila pero kinu-question din ang pagkakakilanlan niya. Natahimik si Nari nang marinig ang magagandang komento tungkol sa lalaking katabi niya. Binalikan niya ang mga ginawa ni Dojon at tahimik na nakaramdam ng matinding utang na loob. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Nari kay Dojon, niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit sabay hiniling na umalis sa bahay na pag-aari niya. Tahimik na nakinig si Dojon at tumanggi. Binuhat niya si Nari papasok ng bahay. Napabuntong hininga si Nari, naaalala ang mga lumang bagay noong bata pa siya. Biglang bumalik ang mga alaala na akala niya ay nakalimutan na. Naalala ni Nari ang bawat detalye ng pagkabata, ang maikling pagkikita ng kanyang ina at Dojon, noon, bata pa lang siya sa ampunan, pero nag-iwan ng malalim na bakas. Narinig iyon, hiniling ni Dojon na makinig, huwag mag-alinlangan, at lubos na magtiwala sa kanya. Alam ni Dojon na napapagod siya, pero hindi niya ito mapigilan. Nang kumalma na ang kapaligiran, biglang dumating si Yeoju sa bahay ng sobrang lasing. Sa impluwensya ng alak, hindi niya mapigilan ang kanyang mga kilos at nagdulot ng kaguluhan. Pagpasok pa lang, agad na lumapit si Yeoju kay Nari na may balak manggulo kaagad. Nawalan siya ng balanse at nahulog kay Dojon na lumikha ng hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit sa gulo ay nabangga niya si Dojon, pareho silang nahulog sa sahig na nag-iwan ng lahat na gulat na gulat. Si Yeoju, sa kanyang lasing na estado, ay nagsalita ng walang kwenta at umiyak ng hindi mapigil. Tumawa siya at sinabi na itinakwil siya ng mga kaibigan at wala ng kakampi. Bigla na lang niyakap ni Yeoju si Nari. Kumapit siya habang sinisisi ang malas niyang kapalaran at ang lamig ng mundo. Ang tahimik na bahay ay naging magulo dahil sa kanyang hindi maayos na emosyon. Agad binalaan ni Nari si Dojon na wag lumapit kay Yeoju dahil madalas itong magnakaw ng gamit ng iba. Muling nagtanong si Dojon, gulat ang mukha, pag-aari ba ako ni Nari? Umiling siya at tumahimik. Ngunit ang puso ni Nari ay naguguluhan sa magkasalungat na damdamin. Napag-isip-isip niya na nasa gitna siya ng kakaibang sitwasyong hindi pa niya nararanasan. Sanay si Dojon sa simpleng buhay, maliit na kusina at matatag na trabaho. Ngunit ngayon, ang biglaang pagdating ni Yeoju ay nagbabanta na guluhin ang lahat. Nang umagang iyon, hindi maitago ni Yeoju ang kanyang tuwa. Agad niyang inipost ang larawang kuha sa bahay ni Nari online. Makikita sa larawan sina Nari at Dojon na nag-agahan ng malapit sa isa't isa. Pareho silang nakangiti ng maliwanag sa kamera. Marami ang nagulat, akala'y matalik pa ring magkaibigan ang dalawa. Dahil sa papuri, mabilis na nakakuha ng daan-daang shares ang post, ngunit nang malaman ito ni Nari, agad siyang nagalit. Malupit siyang tumugon, pinuna si Yeoju sa pagpost ng litrato sa pribadong lugar. Sa ganitong matigas na saloobin, binago ni Yeoju ang usapan. Inihayag niya na si Jonggin ay pupunta sa Hong Kong at magpapakasal pagbalik. Sabi ni Yeoju, kung sasama siya kay Jonggin, iiwan niya si Nari at hindi na manggugulo. Ngunit hindi ito nagpakalma kay Nari. Sa halip, itinulak nito ang away sa sukdulan. Walang pag-aatubiling sinabi ni Nari na walang hiya si Yeoju at pabigat sa iba. Inilantad ng masasakit na salitang ito ang kanilang sirang relasyon. Kahit nahiya, tiwala pa rin si Yeoju at gumanti ng mapanghamon. Sabi niya, nasa kanya na lahat ng pinangarap ni Nari sa buhay. Ang sagupaan ay tuluyang sumira sa kanilang ugnayan, nag-iwan ng hinanakit. Lalo pang gumulo nang biglang dumating si Doc Bong pagkatapos. Dinala niya ang kontrata sa lupa. Pinilit ni Doc Bong si Nari pumirma, pero tulad ng dati, matatag siyang tumanggi. Papunta sa kotse, bigla niyang nakita si Yeoju. Nang sabihin na amain ni Nari si Dojon, nagulat si Yeoju. Agad tinakpan ni Nari ang bibig ni Doc Bong. Sabay, mabilis niyang pinapasok si Dojon. Mula noon, sinadya ni Dojon iwasan si Nari. Ang biglang pagkakahiwalay ay nagpabigat sa dumpling shop. Napansin ng mga empleyado ang kakaibang ugali ng boss. Kahit sino nang magtanong, tahimik lang siya. Si Nari, hindi na makatiis sa lumalalang sitwasyon. Nagpasya siyang harapin ito ng direkta. Isang umaga, pumunta si Nari sa hardin kung saan nagtatanim si Dojon. Nang makita ang pamilyar na tao, biglang tumaas ang kanyang damdamin. Lumapit si Nari at nagsimulang magbukas ng kanyang puso. Ikinuwento niya ang mapapait na alaala ng kanyang kabataan kasama ang ina. Nang sabihin yon, tumulo ang luha ni Nari dahil hindi pa gumaling ang sakit. Umiyak siya at nagkwento ng tahimik na sakit na bumibigat sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, tahimik na nasa tabi niya si Dojon. Hindi siya nagmadali, pero malumanay na tinuruan si Nari magtanim ng gulay. Ipinaliwanag ni Dojon na ginamit ng ina ang mga palayaw hindi sa galit, kundi sa kawalan ng kakayahan at pagod. Para kay Dojon, siya ay babaeng nagtiis at nagmahal sa mga anak sa sariling paraan. Samantala, aksidenteng nakilala ng mga tao ni Dada ang tiyuhin ni Nari sa isang sauna.
Hindi pinalampas ang pagkakataon, agad dinala sa chairman ng grupo para magtakda ng kondisyon. Malamig na sinabi ng chairman na kung susunod sila sa utos, ligtas sila ng pamangkin. Ang pahayag ay tila maingat na patibong na naglagay sa tiyuhin ni Nari sa mahirap na sitwasyon. Balik kay Nari. Hiniling niya kay Dojun na turuan siyang magbisikleta para maibsan ang stress. Pumayag siya at pumili sila ng liblib na daang may puno sa tabi ng tahimik na ilog. Habang tumatagos ang sikat ng araw sa mga dahon, sinubukan ni Nari mapanatili ang balanse sa bisikleta. Bagamat hindi matatag noong una dahil sa pasensya ni Dojun, unti-unting nabawi ang tiwala at natuto. Tawa ang umaalingaw sa tahimik na eksena, tila nalulunasan ang lahat ng sakit. Naramdaman ni Nari na totoong nararanasan niya ang tunay niyang emosyon. Hindi siya natatakot o nag-ingat. Naranasan ng dalawa ang mahirap at masayang sandali sa aralin ng pagbibisikleta. Laging matyagang naglalakad si Dojun sa tabi niya, handang saluhin si Nari. Sa isang sulok, lihim na sinundan sila ni Doc Sim, puno ng pagkabalisa. Nang hindi mapigil ang hakbang, nabangga niya ang bisikleta ni Nari. Dahil sa malakas na impact, bumagsak si Nari sa lupa. Marahas na tumama ang kanyang katawan, nagdulot ng malubhang pinsala. Masakit na hinawakan ni Nari ang kanyang tiyan. Hindi siya makatayo at nahihirapan siyang huminga. Tinawagan agad ni Doc Sim si Doc Bong para pumunta kaagad. Samantala, pinilit ni Nari na manatiling kalmado. Tinawagan niya mismo si Dojun para humingi ng tulong. Nang matanggap ang tawag, hindi nag-atubili si Dojun, agad siyang tumawag ng ambulansya para sa tulong. Agad din siyang tumakbo sa tabi nito, inilagay si Nari sa ambulansya ng lubos na nag-aalala. Sa ospital, sinuri si Nari para malaman ang eksaktong lawak ng kanyang mga pinsala. Habang nagtatrabaho ang mga doktor, naghihintay si Dojun sa pasilyo ng may tensyon. Maya-maya, dumating si Doc Bong at nagalit nang malaman na ang kapatid niya ang may kagagawan. Pinagalitan niya si Doc Sim at hiniling na humingi agad ng tawad kay Nari. Nang magising, pumayag si Nari na makipagkita kay Doc Sim sa silid ng ospital. Hindi na masaya ang kanyang mga mata tulad ng dati, kundi malinaw na nasasaktan. Direktang tinanong ni Nari kung sinadya ba iyon o aksidente lang. Sa harap ng tanong, hindi umiwas si Doc Sim at inamin na sinadya niya ang lahat. Dagdag pa, malupit niyang sinabi na si Nari ay walang hiyang dalawang mukha. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo sa kanyang tiwala, nag-iwan sa kanya ng walang masabi. Pabalik, biglang tinanong ni Doc Sim ang kapatid kung gusto niya si Nari. Pero di direktang sumagot si Doc Bong, sinabi lang na amain at anak si Nari at Dojun, dahil dito, tuwang-tuwa si Doc Sim. Tiwala si Yojo nang sabihin kay Jongjin na nakipagbati na siya kay Nari. Sabi ni Yojo, pagkatapos ng maraming away, naayos din nila ang lahat at naging okay na sila. Hindi mapigilan ni Yojo ang tuwa sa pagbabati nilang akala niya'y di na mangyayari. Tumango si Jongjin dahil nakita niya mismo ang pagbabago ng kanyang ex. Habang nasa ospital si Nari, laging nasa tabi niya si Dojun, inasikaso niya lahat para kay Nari mula sa gamot hanggang pagkain. Siya ang nag-alaga sa bawat maliliit na bagay. Hindi lang siya naroon araw-gabi, tahimik ding nagpaalam si Dojun sa trabaho para manatili sa tabi ni Nari ng matagal. Ang damdamin niya ay hindi pansamantalang pag-aalala, kundi matatag na puso. Sa ospital nakita ni Nari ang walang kondisyong debosyon ng tahimik na lalaki. Bigla, lumitaw ang ampon na ama ni Dojun at patuloy na nagbanta sa kanya ng may aroganteng tono. Nagbabanta ang lalaking iyon na sasaktan si Nari kung hindi ibibigay ni Dojun ang lupa. Paglabas ng ospital, pumunta si Nari sa bahay ni Doc Bong para makita si Doc Sim. Ang dating tahimik na bahay ay biglang naging tensyonado dahil sa makabuluhang pagkikita. Pinili ni Nari na magsalita ng mahinahon. Malinaw niyang ipinakita ang kanyang katapatan at hangaring linawin ang hindi pagkakaunawaan. Bukod sa pagsori, nagpasalamat din si Nari nang inamin muna ni Doc Sim ang kanyang pagkakamali. Unti-unting gumaan ang paligid ng tapat na humingi ng tawad si Doc Sim at inamin ang pagsiselos kay Nari. Natapos ang usapan sa pagkakaunawaan at pagkakasundo. Nagkaroon sila ng tsansa para sa mas magandang relasyon. Nang tila maayos na ang lahat, biglang dumating ang mga pulis sa bahay ni Dojun, naging mabigat ang atmosfera nang sabihin nilang may natanggap silang opisyal na reklamo. Ang nagsampa ng reklamo ay si Jungnam, ang legal na tiyuhin ni Nari. Inakusahan niya si Dojun ng mabibigat na krimen tulad ng iligal na pagpigil, pananakot at karahasan. Binasa ng pulis ang listahan ng mga krimen, kabilang ang pagdukot at paglabag sa kalayaan. Nagulat si Dojun, di makapaniwala na talikuran siya ng ganoon ang dating malapit sa kanya. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Hindi nakasakit si Dojun sa kahit sino pero ang paratang ay tiyak na may puwersa sa likod. Agad tinawagan ni Dojun si Doc Bong para sa legal na impormasyon. Sa pribadong usapan, ibinahagi niya ang hinala sa panig pinansyal ni Dada. Sabi ni Dojun, kinatawan ng panig pinansyal ni Dada si Byung Ho, nagpalaki sa kanya. Ang komplikadong relasyon ay nagpagulo at nagpahirap hulaan ang sitwasyon. Naghinalang bahagi ng plano ang demanda para agawin ang lupa. Alam niyang sinusubukan ni Dada ang kinin ang lupang pinoprotektahan ni Dojun, nais ni na Dojun at Doc Bong imbestigahan at linawin ang sitwasyon. Gusto nilang ipagtanggol ang dangal at kalayaan ni Dojun at ilantad ang balak ng kalaban. Sabi ni Doc Bong kay Nari, nagbago ang lahat simula nang kausapin siya. Naging mas kawili-wili ang buhay ni Doc Bong.
Hindi niya mapigilan ang pagbibigay pansin kay Nari. Palagi siyang humahanga sa talino, kaalaman at kakaibang ganda nito. Tuwing magkikita sila, nalulunod si Dokbong sa mga salita at tawa ni Nari. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Nari ang mga pangyayari ng may halong damdamin. Ngunit nang sabihin ni Dokbong na gusto siyang ligawan, tumanggi si Nari. Sabi niya, ayaw muna niyang pumasok sa bagong relasyon ngayon. Ipinaliwanag ni Nari na maraming pagbabago ang nangyayari sa buhay niya. Kailangan niya ng panahon para sa sarili at mga layunin niya. Naintindihan ni Dokbong ito, pero umaasa pa rin siya na balang araw ay maaari silang magkalapit. Kinabukasan, hiningi ni Dojun kay Nari sa ilog na kalimutan siya at umalis. Tumulong si Nari sa kapitbahay na magbalot ng dumplings ng hapon. Ikinuwento niya ang mga lumang alaala noong dinadala siya ng ama ni Nari noon. Naalala ni Nari ang biyaheng iyon ng may kasabikan at mahahalagang alaala. Hindi siya matigil sa pagtawa habang masayang sinusundan ng kapitbahay ang bawat kwento. Nagkaroon sila ng oras para mag-enjoy sa mainit na sandali, nagbabahagi ng lumang kwento. Ang mga dumpling ang naging sentro ng pagtitipon, mabango na tila nagbabalik sa pagkabata. Ang pamilyar na amoy ay nagbalik sa kanila sa dating panahon ng mainit na pag-ibig ng pamilya. Binisita ng ama ni Dokbong ang museo. Naalala niya ang alitan sa lupa. Bumalik si Nari sa tindahan ng dumpling, nagniningning ang mga mata na may dalang espesyal. Hiniling niya kay Dojun na magsuot ng magagandang damit para sa espesyal na lugar. Tumango si Dojun bilang pagsang-ayon. Nasasabik siya, hindi alam kung saan sila pupunta. Sumakay sila sa bus ng magkasama. Nagsimulang magkwento si Nari tungkol sa kanilang kabataan. Ang mainit na alaala at maliliit na pakikipagsapalaran ay nagpalapit at nagpaunawa sa kanila. Sa wakas, tumigil sila sa harap ng mamahaling restoran na pinili ni Nari. Patuloy na kinukwento ni Nari ang paghahanda nila para sa unang date. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng araw na ito at damdamin para kay Dojun. Nang umupo sila, isinandal ni Nari ang ulo sa balikat ni Dojun. Ang katahimikan at mga matang puno ng damdamin ay nagsalita ng marami. Si Dojun ay lubos na maalaga. Binuhat niya si Nari dahil nasugatan ito habang naglalakad. Ang taos-pusong pag-aalaga ay nagparamdam sa kanya ng init at pagpapahalaga. Nagkaroon sila ng isang hindi malilimutang at makabuluhang date. Isinama ni Jongjin si Yeojo sa pagtitipon ng kanyang mga kaibigan. Nang makita nila si Yeojo, patuloy silang nagpuri sa kagandahan nito. Lahat ay nagsabing si Yeojo ay talagang napakaganda. Patuloy silang tumitingin kay Yeojo nang may paghanga at tuwa. Hindi lang maganda si Yeojo, kundi mabait din siya. Agad siyang naging sentro ng atensyon, patuloy na tinatanong ng lahat. Nadama ni Yeojo ang higit na kasiyahan at tiwala dahil sa mainit na pagtanggap. Sa kabilang banda, tinawagan ni Jongjin si Nari, ngunit hindi ito sumagot o tumugon. Nag-text siya kay Nari na hindi niya alam ang maling nagawa niya nitong mga nakaraang araw. Nakita ito ni Yeojo at inihagis ang telepono ni Jongjin sa lupa sa matinding galit. Sinabi ni Yeojo na siya ang pinakamasamang lalaking nakilala niya kailanman. Sumiklab ang galit sa kanyang puso na parang isang malakas na bagyo. Labis na nasaktan si Yeojo at napilitang magsalita ng mapapait na mga salita. Nag-isip siya kung dapat pa bang magtiis o hayaan na lang ang lahat. Naunawaan ni Yeojo na hindi dapat ang buhay ay para sa mga nasasaktan ang sarili. Nadama niyang karapat-dapat siya sa higit pa at ayaw nang maging biktima. Bigla, dumating si Doc Sim para makita si Nari at may mahalagang sasabihin daw. Tinanong niya kung kailan pupunta si Nari sa Seoul, pero umalis agad nang makita si Dojun. Tinawagan agad ni Doc Sim ang kapatid, sinabing pupunta raw si Nari sa Seoul mayong umaga. Sinusundo siya ni Dokbong at inihahatid sa Seoul gamit ang pamilyar na kotse araw-araw. Nang umalis si Nari, nakaramdam ng pagkawala si Dojun, tila sobrang namimiss niya ito. Tinawagan ni Dojun si Nari para kunin ang ilang aklat na naiwan sa bahay. Bago sila magkita, kinabahan siya at nag-alala tungkol sa pagtatapat ng damdamin. Alam ni Dojun na kababata niya si Nari at natatakot na masira ang kanilang pagkakaibigan. Nang magkita sila, nagkunwari siyang normal at sinabing may mga aklat lang, pero nawala ang composure. Inamin ni Dojun na may mahalagang sasabihin. Tumayo siya sa harap ni Nari, may emosyon sa mata, at sinabing ang matagal ng kinikimkim. Mula pagkabata, lihim na nagkagusto si Dojun sa kanya. Naalala niya ang panahong si Nari lang ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi na nakapagpigil si Dojun, hinimok siya ng puso na sabihin ang lahat. Lumapit si Dojun at hinalikan siya ng buong pag-ibig at katapatan. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo, nag-iwan ng nag-aapoy na pag-ibig. Dumating si Nari at Dojun sa hintuan ng bus. Sumakay siya at agad namang sumunod si Dojun, tahimik silang nakaupo sa bus, ngunit umaapaw ang damdamin sa loob. Nakarating sila sa susunod na hintuan. Mahinang sinabi ni Dojun na kailangan na niyang bumaba. Tiningnan siya ni Nari ng may lungkot, tahimik lang ang pakiramdam. Alam niyang ito ay bahagi lang ng kanilang kwento, ngunit masaya ang puso niya. Alam nilang magkikita rin sila ulit dahil naghihintay pa ang pag-ibig. Pagkatapos, tinawagan ni Nari si Dojun, umaasang magpapadala siya ng mga larawan. Nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng text messages. Unti-unti, naging mas malapit at intimate ang kanilang relasyon. Pumunta si Doc Sim sa tindahan ng siomai para mag-apply, nakasuot ng damit na mukhang matanda.
Samantala, kinausap ni Jongjin si Nari para pag-usapan nila ang nakaraan. Kailangan nilang harapin ang mga lihim noon, lalo na ang hindi nila pag-aasawa. Kahit malalim ang damdamin, tuwing binabanggit ni Jongjin, umiiwas si Nari. Nagpasya siyang bigyan ito ng espesyal na regalo mula sa pumanaw niyang ina. Ang regalo ay hindi lang mahalaga, kundi simbolo rin ng pag-ibig at pamilya. Nang sabihing malubha si Dojon, agad na nanghiram ng kotse si Nari. Ipinakita nito ang tapat niyang damdamin at pag-aalala kay Dojon. Agad pagkatapos, nagkaroon ng matinding away sina Jongjin at Yeoju. Ang masasakit na salita at mapuot na tingin ay parang sandata na di mapigilan. Matindi ang pagtatalo, nagpalitan ng malupit na puna at ayaw magpatawad. Sa gitna ng away, hindi na napigilan ni Yeoju ang kanyang mga luha. Tahimik na tumulo ang mainit na luha sa kanyang mukha, puno ng sakit. Hindi na niya ito makayanan. Sinakop ng matinding damdamin ang kanyang kaluluwa. Ang munting luhay naglalaman ng kabiguan at pagnanais na maintindihan. Umiyak si Yeoju para sa sarili at sa nararamdaman niya para kay Jongjin. Ngayon nasira na ang kanilang relasyon dahil sa pagtatalo. Pagbalik sa bayan, tumakbo si Nari kay Dojon nang malamang hinimatay ito. Hindi niya mapigil ang pag-aalala at hinarap ang sitwasyon. Tinanong ni Nari kung anong sakit ni Dojon para mangyari ito. Malalim ang tingin ni Dojon sa nag-aalalang mga mata ni Nari. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, marahan siyang niyakap ni Dojon, malakas ang tibok ng kanyang puso. Alam ni Dojon na kailangan niyang magpaliwanag. Sa wakas, inamin niya ang sakit. Sabi ni Dojon, galing ito sa madilim niyang nakaraan. Nalito si Nari. Hindi niya naintindihan ang pinagdaanan ni Dojon, labis na nag-alala si Nari sa lalaking mahal niya. Pero may naalala si Nari na importante. Isang tula na sinulat niya para kay Dojon, doon, ibinahagi niya ang damdamin tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Paraan niya ito ng pagpapakita ng pagmamahal, umaasang mauunawaan siya. Binasa ni Dojon bawat linya ng may emosyon. Alam niyang espesyal ang pag-ibig nila at hindi dapat iwan. Pumunta si Nari sa museo para makita si Doc Bong. Pinasuri sa kanya ang sitwasyon ni Doc Sim sa Seoul. Pagkatapos, inaya niya si Dojon sa greenhouse ng gulay. Sinabi niyang tapusin ang relasyong ama-anak at mag-date pero tumanggi siya. Sinabi niyang maghintay muna si Nari ng kaunti pa. Nakipagkita ang kinatawan kay Dojon, inaalala ang malungkot na nakaraan. Ang namatay sa kakaibang away nila ni Dojon ay ang ama ni Nari. Lalo itong nagpasad ng kwento. Bumabagabag sa isip niya ang alaalang iyon. Naniwala si Dojon na buhay pa ang ama ni Nari. Gusto niyang personal na kumpirmahin ito. Pagbalik sa tahanan, muling lumitaw ang alaalang iyon. Ang imahe ng nahulog sa digmaan ay bumabagabag pa kay Dojon, malalim ang tagpong iyon sa alaala, hindi maiwasang masaktan. Hindi palaging may pagpapatawad, hindi niya pinatawad ang sarili. Pagkahumaling sa lalaking iyon ay nagpahirap sa buhay ni Dojon, sa madilim na gabi, hinaharap niya ang nakaraan at sakit. Gayunman, umaasa si Dojon sa kaligayahan sa hinaharap. Hiniling ng ama ni Doc Bong na kunin ang lupa ng dumpling shop. Kaibigan ni Nari ang pumunta sa shop para kausapin si Dojon, pinagalitan siya ng matindi, pero si Nari ang nagsisi sa kaibigan. Sinisi ni Nari ang kaibigan sa mga sinabi na sumira sa kanilang pagkakaibigan. Bumisita si Yeoju sa ospital sa kanyang amang matagal nang may malubhang sakit. Nag-aalala siya pero umaasang gumaling na ang pakiramdam ng kanyang ama. Pagpasok sa silid, bigla niyang nakita si Doc Bong muli. Natuwa siya matapos ang mahabang panahong hindi nagkita. Nang tanungin kung namiss siya, tumingin lang si Doc Bong ng malamig. Nadismaya at nagalit siya sa hindi maipaliwanag na kawalang malasakit nito. Sa sandaling iyon, naakit si Yeoju sa mga sigaw at hiling ng tulong sa labas ng pinto. Lumingon siya at nagulat nang makita si Doc Shim na kinaladkad ng mga estranghero. Nagmamadali silang isakay siya sa kotse na nakaparada sa harap ng ospital. Biglang sumakit ang puso ni Yeoju. Hindi siya nag-isip at agad na kumilos. Lumabas si Yeoju, mabilis na tumakbo papunta sa kotse ng may determinasyon. Matapang niyang pinalaya si Doc Shim mula sa mga kamay ng mga estranghero. Pagka-uwi, tinawagan agad ni Nari si Do-gyun para sabihing nakipagbati na siya. Pumunta si Do-gyun sa Dada Finance para kausapin ang tiyuhin ni Nari tungkol sa nakaraan. Gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa ama ni Nari noon. Ang mga manunulat ng Three Heavenly Kings of Food and Drink ay pumunta sa dumpling shop. Gusto nilang i-film ang susunod na episode at humanap ng kakaibang putahe. Ang dumplings ay tinuring na perpektong pagpipilian para ipakilala sa mga manonood. Gayunman, nang iminungkahi nila ang ideya, tahasang tumanggi si Do-gyun ng walang paliwanag. Dahil dito, kailangang magsikap ang mga manunulat na kumbinsihin siya at alamin ang dahilan. Sinimulan nilang tanungin ang sikreto sa likod ng kakaibang dumplings ni Do-gyun. Ang kinatawa ni Dada, si Byung-jo, ay nagtanong sa tiyuhin ni Nari ng mapaghamong tanong. Ang katahimikan sa silid ay nagpabigat at nagpataas ng tensyon sa kapaligiran. Binanggit ng kinatawan na kung di dahil kay Do-gyun, sa kanya sana ang lupain. Dahil dito, napansin ng lahat ang espesyal na posisyon ni Do-gyun sa usapang ito. Ang mga tanong ay hindi lang hamon, kundi mga komplikadong pagpipilian din. Ang sitwasyon ngayon ay tungkol sa interes, tungkulin at damdamin ng bawat isa. Hiniling ni Nari kay Do-gyun na pumunta sa templo para pag-usapan ang kanyang ama.
Dito, malinaw na pinatunayan ni Nari ang kanyang tapat na damdamin para kay Do-gyun. Dumating ang kinatawa ng Dada Finance sa tindahan ni Do-gyun. Dala niya ang sertipiko ng pagkamatay ng ama ni Nari. Naging mabigat ang atmosfera sa tindahan nang kumalat ang balita. Biglang bumalik kay Do-gyun ang masakit na alaala ng nakaraan. Nakatayo siya, nakatitig sa sertipiko mula sa Dada. Parang gumuguho ang mundo ni Do-gyun. Para sa kanya, lahat ay naging malabo at magulo. Ngunit, hindi nagpatalo si Do-gyun sa kawalan ng pag-asa. Binalaan niya ang kinatawan ng may matalim na tingin. Ayaw ni Do-gyun bumalik sa madilim na landas ng nakaraan. Sa kabila ng pagkawala, hindi siya sumuko sa pag-asa. Gusto ni Do-gyun ng mas magandang buhay para sa kanila ni Nari. Si Nari ay hindi lang mahal niya, kundi alaala rin ng ama. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Yeojo si Dokbong sa hapunan. Gusto niyang magsimula ng bagong relasyon. Pumasok si Yeojo sa tindahan ng siomai, mukha ibalis at nag-aalala. Nabalitaan niyang umalis si Nari sa trabaho dahil kay Do-gyun. Ito'y nagpabagabag kay Yeojo ng husto. Para sa kanya, nabuwag ang buhay ni Nari nang dumating si Do-gyun. Gusto ni Yeojo malaman ang umuusbong na relasyon ng dalawa. Samantala, si Dokbong ay nag-aalala at naguguluhan sa damdamin. Matagal niyang itinago ang isang lihim, ngunit di na kaya pang itago. Inamin ni Dokbong na matagal nang may gusto kay Nari ng tahimik. Ang pagtanging ito'y nagdulot ng tensyon sa kanilang dalawa. Alam niyang kung di siya magsasalita, lahat ay magiging magulo. Mga lihim at damdaming nagkakasalubong, lahat ay nadadala sa pusod. Mula rito, ang kwento'y naging masalimuot, maramdamin, puno ng pagbabago. Dumating ang tiyo ni Nari, nahuli si Do-gyun at Nari halos maghalikan. Galit ang mga mata niya, ngunit may halong gulat at pagkabigla. Tahimik na nakatayo si Do-gyun, nakatingin sa tiyuhin ni Nari. Nagsimulang tumagos sa puso niya ang mga naipong damdamin. Sa harap ng hiling ng tiyuhin, parang nakita ni Do-gyun ang malaking pagbabago. Ngunit di niya kayang iwan si Nari, ang babaeng pinangakong poprotektahan. Nahirapan si Nari sa tensyon ng dalawang taong malapit sa kanya. Nadama niya ang bigat ng presyon, lalo siyang nalilito. Pag-ibig at tungkulin sa pamilya ay nagbabangayan sa isip niya. Alam ni Nari na kailangan niyang magpasya ng makakapagbago ng buhay. Tinanong niya si Do-gyun bakit di sinabi ang kaso ng invalid na kasal. Sagot ni Do-gyun, kailangan niyang manalo dahil mas mahalaga yun kay Nari. Pero sabi ni Nari, ayaw niyang maging stepfather at anak sila. Kaya nagpasya siyang di na magpatotoo sa darating na paglilitis. Maaga-aga pa, nagtipon ang mga manunulat sa paborito nilang dumpling shop. Nagdala sila ng mabangot mataba, medyo mapait na kape bilang tanda ng paggalang. Ang kanilang pagdaloy pasasalamat sa mga tumulong sa programa. Masayang sinalubong ng mga tindero ang mga manunulat ng may pamilyar na init. Naging matalik silang magkaibigan sa buong malikhaing paglalakbay. Bawat isa ibinigyan ng mainit na kape, nagdadala ng init ng tahimik na umaga. Naging mahalagang sandali ang almusal kung saan sila'y nakapagpahinga at nakausap. Matapos silang mag-enjoy ng masarap na kape at mainit na siomai, uminit ang paligid. Si Do-gyun, na lubos na iginagalang ng writing team, ay pumayag makibahagi sa saya. Labis na natuwa ang writing team nang tanggapin ni Do-gyun ang magiliw na alok. Naniwala silang ang mahalagang ugnayan na ito ay patuloy na tutulong sa kanila. Sa hinaharap, umaasa silang magkasama silang uunlad sa bagong tabumpay. Pumunta si Yeojo kay Dokbong para sa isang kasunduan na kapakipakinabang. Sinabi niyang ihahambing siya kay Nari kapalit ng gusto niya. Dinala ni Do-gyun si Nari sa lugar na madalas puntahan ng kanyang ina. Doon, ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niyang panatilihin ang lupang iyon. Lumapit si Dokbong kay Nari nang may determinasyon matapos ang payo ni Yeojo. Layunin niyang makuha si Nari at bumalik sa Seoul kasama siya. Matapos ang mahabang pag-isip, pumayag si Nari sa panukala ni Dokbong. Bago umalis, huling nakipagkita si Nari kay Do-gyun sa lupang may greenhouse. Ibinigay niya ang telepono ng kanyang ina bilang mahiwagang palatandaan. Ang kilos na yon ay ikinagulat ni Do-gyun, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan at pagkalito. Tinanong ni Dokbong si Yeojo tungkol sa nangyari sa kanila ni Nari noon. Inamin ni Yeojo na ninakaw niya ang nobyo ni Nari ng 9 na taon. Naging matagumpay ang shooting dahil sa tulong ng lahat. Nag-set si Dokbong ng appointment kay Nari, binanggit ang dating date nila. Hiniling ni Dokbong na magpatotoo siya para kay Do-gyun sa paparating na kaso. Ang patotoo ni Nari ay kritikal at maaaring magbago ng takbo ng kaso. Pinag-isipan niya ito ng mabuti at hindi agad nakapagdesisyon. Pagkatapos, siniyasat ni Do-gyun at 2 tauhan ni Dokbong ang pagkamatay ng ama ni Nari. Sa investigasyon, laging iniisip ni Do-gyun ang mga lumang alaala at nangyari. Naalala niya ang nakaraan, mga sandaling hindi niya makalimutan. Sila ni Nari inaranasan ang saya ng kabataan at mga hamon sa buhay. Ang mga alaalang yon ay nakaukit sa puso ni Do-gyun nang hindi mapaghihiwalay. Isang araw, tumunog ang telepono ni Do-gyun at si Nari ang nasa kabilang linya. Sinabi niyang sasakay siya sa huling flight bukas at may tiket na rin para kay Do-gyun. Ang balitang ito'y nagpasaya kay Do-gyun, kumalat ang tuwa sa kanyang puso. Naintindihan niyang ito na marahil ang huling pagkakataon para sa bagong buhay. Kinabukasan, pumunta si Do-gyun sa paliparan para makita si Nari at sumakay sila.
Naglakbay silang magkasama at nag-enjoy na parang hindi sila naghiwalay. Tinawagan ni Yeojo si Dukbong, sinabing sumakay sina Nari at Dojun sa huling flight. Habang naglalakbay, sinabi ni Dojun na nakulong siya at bumisita ang ina ni Nari. Ikinuwento ni Nari bakit kailangan niya ng ama at ayaw kay Dojun bilang amain. Sa korte, tumindi ang tensyon nang inilahad ang mga detalye ng nakaraan. Ang madilim na nakaraan ni Dojun ay lubos na nabunyag sa harap ng lahat. Nagtanong ang abogado ng tiyuhin ni Nari tungkol sa kasal ng kanyang ina at Dojun, tinanong nila si Nari kung alam niya ang tungkol sa kasal. Matibay niyang sinagot na hindi niya alam. Tinanong pa si Nari kung naniniwala siyang walang bisa ang kasal. Nanindigan siya at sumagot ng hindi. Ang sagot ni Nari ay nagpamangha sa mga abogado ng kanyang tiyuhin. Sumunod ang pagtatanong ng mga abogado ni Dojun, tinanong niya kung ano ang relasyon ni Nari at Dojun, sinagot niya na si Dojun ang kanyang amain. Samantala, matapang na pumasok si Yeojo sa paaralan para tulungan ang kapatid ni Dukbong. Agad siyang umalam at pinalaya si Dukshim mula sa mga mapang-api. Matapos iligtas si Dukshim, umupo si Yeojo para kausapin siya. Nagsimulang ikwento ni Dukshim ang dating pag-ibig ng kanyang kuya. Usisan ni Yeojo tungkol sa dating kasintahan ni Dukbong. Sinabi ni Dukshim na marami silang pagkakatulad ng dating nobya. Nag-alinlangan si Yeojo kung may espesyal sila ni Dukbong. Payo ni Dukshim, huwag umasa kay Dukbong. Sina Ari na raw ang gusto. Nagulat si Yeojo, hindi maipagkailangan ka ba sa kanyang puso. Naisip niya kung may pag-asa pa ba sila ni Dukbong. Pagkatapos ng tensyon, nawala si Nari sa paningin ng lahat. Bigla siyang naglaho ng walang bakas o palatandaan. Labis na nag-alala si Dojun nang makitang nahihirapan at nasasaktan si Nari. Alam niyang hindi niya maibabahagi ang sakit, pero lagi siyang lihim na nababahala. Ang pag-aalala ang nagtulak kay Dojun na gawin ang lahat para hanapin si Nari. Pagkatapos tawagan ni Dukbong, dumating ang kaibigan ni Nari para hanapin siya. Hindi na kailangan ng mga salita. Gaano man katagal ang paghahanap, nang makita niya ang kaibigan, umiyak si Nari sa bisig nito. Ang mga luhang pumatak ay nagpakita ng matinding sakit na nararanasan ni Nari at ng lahat. Ang kanyang pagbabalik ang pinakamahalagang simula. May mga kaibigan si Nari na kasama at ito ay bagong hakbang sa mahabang paglalakbay. Matapos ang matinding bagyo, naging mas mahirap ang buhay ni Dojun. Nag-alala si Dojun sa hardin na matagal niyang inalagaan ng buong puso. Ang bagyo'y nagpahina sa kanyang kalusugan dahil sa sobrang pagod. Isang malapit na empleyado ang nagpasyang tawagan si Nari. Nang maintindihan ang sitwasyon, agad siyang pumunta sa bahay ni Dojun. Dumating si Nari para hikayatin at mahinahong ibahagi ang kanyang alalahanin. Pinayuhan niya si Dojun na magpa-check up at magpagamot sa ospital. Alam ni Nari na kailangan maging malusog si Dojun para sa hardin. Ang mga alaala sa lupang iyon ay sagradong bagay na dapat pangalagaan ni Dojun. Tinawagan ni Dukbong ang ama para sabihing isusuko na niya ang lupa. Nilinaw niyang ayaw na niyang makisali at hindi nalalaban pa. Ngunit hindi nakinig ang ama at hindi nasiyahan sa desisyong iyon. Inakala niyang ipinagpalit ni Dukbong ang isang bagay na napakahalaga, gaya ng puri ng pamilya. Inutusan ng ama na gawin niya ang anumang nais nito. Hindi na binigyan ng ibang pagpipilian si Dukbong. Gumawa pa ng mas mahigpit na kahilingan, kaya't nalito at napilitan si Dukbong. Kung hindi siya susunod, pipilitin ng ama si Dukbong na magbitiw agad. Nahirapan siyang pumili sa pagitan ng pamilya at sariling desisyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay lumipat si Nari kay Dojun. Ang bagong bahay ay nagdala ng pag-asa at kaligayahan sa kanyang buhay. Isang araw nang umayos ang lahat, binisita ni Dukbong si Nari sa bahay. May dala siyang bulaklak na pinili ng kanyang nakababatang kapatid para kay Nari. Ang makukulay na bulaklak ay nagpasigla sa bagong tahanan. Unti-unting lumipas ang buhay ni Nari at Dojun ng mapayapa at puno ng pag-asa. Nag-text si Nari kay Dojun para kumpirmahin ang kasunduan na kinasasabikan niya. Naniwala si Nari na kailangan ito at malaking hakbang sa kanilang relasyon. Pumayag si Dojun sa ideya, pero nang mabasa niya ito ng mabuti, may mga hindi siya nagustuhan. Kahit hindi niya malinaw na maipaliwanag, hindi pa rin siya kontento sa ilang bahagi nito. Nagpatuloy ang pagtatalo ni Dojun at Nari tungkol sa kasunduan, naghahanap ng solusyon. Umaasa silang makahanap ng kapayapaan para sa kinabukasan ng kanilang relasyon. Biglang dumating ang mga tao mula sa Dada Finance para arestuhin ang mga tauhan ng tindahan. Sa gulo, isang tao lang ang nakatakas at agad na tinawagan si Dojun. Dahil dito, naintindihan ni Dojun ang seryoso at mapanganib na sitwasyon sa paligid niya. Naaresto ang dalawang kaibigan niya, kaya kailangan niyang kumilos agad at mabilis. Ayaw nang mawalan pa si Dojun ng kahit ano. Determinado siyang harapin at lampasan ang lahat ng pagsubok na darating. Samantala, nag-set si Dukbong ng tagpuan kay Nari sa isang malamig at mahanging gabi sa labas. Lumabas si Nari na may mausisang tingin, hindi alam ang naghihintay sa kanya. Pagdating niya, bigla siyang nakaharap sa isang kakaibang tao mula sa Dada Finance. Ang biglaang pagkikita ay nagdulot ng pagkalito at sunod-sunod na malabong pag-iisip kay Nari. Hindi maintindihan ni Nari ang kaugnayan ng estranghero sa mga taong nakapaligid sa kanya. Samantala, nagalit si Yeojo nang marinig ang masasamang salita tungkol kay Dukbong.
Hindi napigil ang damdamin kaya nagpasya siyang harapin at sabihin ang katotohanan. Ang mga salita ni Yojo ay nagbunsod ng alitan na nangailangan ng pulis na makialam. Ang tensyonadong insidente ay dinala sa istasyon ng pulisya para malutas. Si Dojun naman ay nakipagkita sa tao mula sa Dada Finance para mag-usap ng diretsyo. Matapos ang paghaharap ng dalawang panig, isang matinding away ang nagsimula. Sa wakas, pinalayan na ang tatlong empleyado ng dumpling shop matapos suriin ng direktor. Agad ding inutusan ni Dojun ang mga tao ni Dada sa finance na umalis kaagad. Lihim na binigyan ni Dukshim si Nari ng USV na may sariling pagpuna sa lihim na larawan. Sa loob ay mga lihim na larawan ni Dojun na itinago niya sa mahabang panahon. Ang mga larawan sa USV ay nagpakita ng pribadong sandali ni Dojun at Dukshim. Ang nilalaman ng mga larawan ay maaaring magbago ng buhay ng dalawang tao. Pagkakita nito, hindi napigilan ni Nari ang kanyang damdamin at emosyon. Nagpasya siyang makipagkita kay Dukshim sa amusement park para alamin ang nangyari. Nang dumating si Dukshim, tinanong ni Nari kung mabuting tao ba si Dojun. Sumagot si Dukshim nang hindi maitago ng mga mata ang unang tiwala. Nagpatuloy si Nari sa pagtatanong tungkol sa magulang ni Dukshim at sa Seoul. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Dukshim. Naging malamig at malayo ang kanyang mga mata. Hindi na siya sumagot, tumayo at tahimik na umalis. Tinawag ni Nari si Dojun sa sala at ibinigay ang liham ni Dukshim. Habang binabasa, nakita ni Dojun ang kakaibang detalye sa larawan. Isang babaeng nakilala niya ay nakatingin sa kanya ng kahina-hinala. Naalala niya ito nang bumili siya ng pagkain sa dumpling shop. Ang imahe ay nagparamdam kay Dojun ng pagkabalisa at maraming tanong. Dinala ni Dukbong si Nari sa tiyuhin at abogado ng pamilya. Dito, biglang sinabi ng tiyuhin na si Dojun ang pumatay sa ama ni Nari. Ang balitang ito ay lubos na ikinagulat at di mapaniwalaan ni Nari. Agad niyang hiniling na makausap ang foster father ni Dojun. Samantala, hinabol ni Dukbong si Representative Beungyu para sa karagdagang impormasyon. Inihayag niya kay Nari ang madilim na nakaraan na itinago ni Dojun. Nagdiwang ang staff ng dumpling shop matapos lumabas sa Rie. Pag-uwi, kinuha ni Nari ang lumang larawan ng ama at tiningnan ito. Ang imahe ng ama ay nagpatibok ng puso niya sa iba't ibang emosyon. Alam ni Nari na panahon na para sabihin ang lahat kay Dojun. Nang gabing iyon, matapos magpahinahon, nagpasya siyang kausapin si Dojun. Huminga si Nari ng malalim, nanginginig ang mata habang nakatingin sa kanya. Sinimulan niyang ikwento ang nakakalungkot na pagkamatay ng kanyang ama. Nakinig si Dojun at ikinuwento ang away na pumatay sa ama ni Nari noon. Napaiyak si Nari. Walang imik, tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid. Sa isip ni Nari, lumitaw ang mga alaala ng kabataan kasama ang ama. Ang masayang ngiti niya noon kasama ang ama ay alaala na lang ngayon. Unti-unting nawala ang mga masasayang alaala, naiwan lang ang pighati. Isang biglang tawag ang gumising kay Nari mula sa kanyang mga nakakahinayang na alaala. Tumulog ang telepono, biglang ibinalik siya sa realidad na may pagkabalisa sa kanyang mga mata. Isang kakaibang boses ng babae ang narinig. Tinanong niya si Nari kung ang matagal na niyang hinahangad ay ang mahanap ang kanyang ama. Tama. Nagulat si Nari sa tanong tungkol sa amang matagal na niyang hinahanap. Umusbong ang pag-asa na may halong kaba, kaya mabilis na tumibok ang puso ni Nari. Sumagot siya nang sa isang tinig na puno ng hindi mapigil na kaguluhan. Sinabi ng babae na alam niya kung nasaan ang ama ni Nari at tinanong kung pwede siyang pumunta ng mag-isa. Walang oras mag-isip, agad na pumayag si Nari. Punong-puno ng excitement ang puso niya habang mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono. Alam ni Nari na ito na ang huling pagkakataon na makita ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Hindi niya napigil ang kanyang kaguluhan at mabilis na naglakad patungo sa itinakdang lugar. Umaasa si Nari na magiging isang makabuluhang pagkikita ito. Malapit nang matapos ang matagal niyang paglalakbay para hanapin ang kanyang ama. Samantala, hinarap ni Dojun ang Dada Financial Group. Matapos ang matinding laban, nabawi niya ang lihim na ledger. Sa wakas, nakilala at nakausap ni Nari ang kanyang tunay na ama. Napaluha siya ng magpasalamat na buhay pa ito. Kasabay nito, malubhang nasugatan si Dojun sa matinding labanan. Isinugod siya sa ospital sa kritikal na kalagayan. Ang mga sugat niya ay sumasalamin sa matinding labanang naranasan. Ang dumpling shop ay pansamantalang nagsara at pinagsismisan. Naghintay si Nari buong gabi, bawat minutong tahimik at balisa. Naalala niya ang mga masasayang sandali nilang dalawa. Ang mga alaala ay bumalik na parang mainit na agos sa gabing mahaba. Nang umuwi si Dojun, nanginig ang puso ni Nari sa tuwa't damdamin. Agad niyang ikinuwento ang pagkikita sa ama, inilarawan ang bawat detalye. Ngunit nang makita ang mga sugat ni Dojun, napalitan ng lungkot ang tuwa ni Nari. Sinisi niya ito sa kapabayaan, pero niyakap lang siya ni Dojun at bumulong na tapos na. Ang yakap na iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa puso niya na hindi pa niya naranasan. Alam ni Nari na kahit maraming hamon, haharapin at lalampasan nila ito ng magkasama. Ang pag-ibig nila ay hindi lang malalim, kundi nakabatay sa tiwala at katatagan. Kinabukasan, pinuntahan ni Dojun si Dukbong para pag-usapan ang lupang pinag-aawayan. Ipinakita niya kay Dukbong ang mga transaksyon ng Dada Finance at Greenland. Nang makita ang mga talaan, nagalit si Dukbong at agad tinawagan ang kanyang ama. Sinabi niyang wala nang ugnayan mula noon.
Nanghiram ng kotse si Dojon at isinama si Nari para makita ang kanyang ama. Sa daan, naguluhan si Nari kung paano tratuhin ang kanyang ama. Payo ni Dojon, tanungin niya ito ng direkta at saka magdesisyon kung ano ang tamang tugon. Nang magkita sila, sinabi ng ama na di siya makauwi dahil takot sa banta ng kinatawan ng Byung-woo. Tiniyak ni Dojon na iniimbestigahan na ang Dada's finances at malapit ng hatulan ayon sa batas. Pauwi, pinaalala ni Dojon kay Nari na bisitahin ang ama ng madalas dahil iyon ang pinakamabuti. Inamin din niya na gusto lang mamuhay ng normal tulad ng pangarap ni Nari, umibig, mag-date, mag-asawa, magkaanak. Simple lang pero kumpleto ang mga bagay na yon tulad ng ibang mag-asawa. Ang hindi inaasahang pag-amin na yon ay lubos na nakaantig kay Nari. Hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat at tuwa. Kumuha sila ng litrato para itago ang masayang sandali, tanda ng pagbabago sa kanilang relasyon. Samantala, ang kinatawan ng Byung-woo ay patuloy na nagpapadala ng mga tao para hanapin ang ama ni Nari sa anumang paraan. Personal niyang pinuntahan si Dojon ng may seryosong mukha at hiningi ang notebook. Ang kanyang matatag na salita at malamig na tono ay nagpahiwatig na may malaking pangyayaring paparating. Gusto ni Won-sik makipagkita kay Dojon at pinayuhan siya nitong sumuko na lang. Tinawagan ni Won-sik ang kinatawan ng Byung-woo at sinabing gusto niyang ibigay ang aklat ng personal. Pero nang magkita sila, naghihintay pala ang mga pulis at agad na sinalakay at inaresto ang kinatawan ng Byung-woo. Ang kinatawan ng Byung-woo, mga tauhan niya at si Won-sik ay naaresto ng bigla. Dahil dito, nagalit si Nari kay Dojon sa pag-akto ng mag-isa at hindi siya agad napatawad. Sinubukan ni Dojon ang lahat para pakalmahin si Nari pero wala siyang nagawa. Dinala ni Dukbong si Nari sa lugar na gusto niyang kalimutan, sulok ng masakit na alaala. Doon naghiwalay ang unang pag-ibig niya dahil sa alitan ng dalawang pamilya. Inamin ni Dukbong sa sarili na umibig siya kay Nari dahil sa katapatan at kasimplehan nito. Sa panahong kasama niya ito, naramdaman niyang mas lumiliwanag ang buhay niya araw-araw. Si Nari ang nagbigay kay Dukbong ng pag-asa, motibasyon, at tunay na pakiramdam ng buhay. Tinawagan ng babaeng kasama ng ama ni Nari si Dojon at nakipagkita. Pagdating nila, sinabihan ng ama ni Nari si Dojon na lumayo sa anak niya. Binisita rin ni Nari ang ama niya, may galak sa mga mata at puso. Gusto niyang isama ang ama, pero di raw niya kayang tumira kasama si Dojon. Hindi maintindihan ni Nari bakit tumanggi ang ama niya kahit napakaraming sakripisyo ni Dojon. Hindi niya malilimutan ang mga araw na lumaki sila at nag-alaga ng maliit na hardin. Sa puso ni Nari, si Dojon ay hindi lang kasintahan, kundi kaibigan din siya ay tahimik na tagapagtanggol ng pamilya ni Nari ng buong puso. Para kay Nari, pag-unawa ng ama sa damdaming ito ang magpapagaling sa pamilya. Matagal nang naghanda si Dojon para sa espesyal na date nila ni Nari. Pumunta sila sa amusement park para lubos na ma-enjoy ang araw na to, pareho silang nasasabik sa bagong simula ng kanilang pag-ibig. Ang pagmamahal at tawanan ay nagbigay saysay sa araw na yon. Pagkatapos, lumipat ang ama ni Nari sa bahay ng anak matapos matagal na hiwalay. Pagpasok sa pamilyar na bahay, naantig siya sa larawan ng dating asawa. Ang ngiti sa litrato ay nagbalik ng masasayang alaala at mga taon. Hindi lang alaala ang litrato, kundi simbolo ng dating masayang pamilya. Samantala, sinabi ni Dukshim sa nanay na umuwi na ang ama ni Nari. Agad niyang sinabi sa asawa ang magandang balita, kaya mas naging mainit ang pamilya. Tinanong ni Nari ang ama kung bakit niya sila iniwan ng mahabang panahon. Inakala pa rin ng ama na si Dojon ang nagpakomplikado sa buhay ng pamilya. Sinisisi niya si Dojon, iniisip na lalong sumama ang lahat dahil sa kanya. Kahit alam niyang matigas ang ulo ng ama, nagpasalamat pa rin si Nari kay Dojon, lagi niyang iniisip kung makakatulong ang pagtitiyaga para maintindihan ng ama ang pag-ibig. Sa kabila ng mga hamon, hindi pa rin siya sumuko sa lalaking laging nasa tabi niya. Samantala, ipinasya ng ama ni Dukbong na idemanda ang ama ni Nari sa pandaraya. Kumuha siya ng magaling na abogado at pinainit ang alitan ng dalawang pamilya. Personal din kinausap ng ama ni Dukbong si Nari's ama para maghanap ng ebidensya. Walang naging resulta ang pagkikita nila, bagkus lalo pang gumulo ang sitwasyon. Naging banta sa damdamin ni Nari at Dukbong ang mabigat na tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Naapektuhan ng kaso hindi lang ang kinabukasan ng dalawang pamilya, kundi pati ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, kusang pumunta ang ama ni Nari sa istasyon ng pulisya at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Tinawagan niya si Nari para ibalita ito, umaasang mauunawaan niya ang dahilan ng kanyang desisyon. Pinigilan ni Dukbong si Nari at nag-alok na siya muna ang makipag-usap ng tapat sa ama nito. Sinabi ng ama ni Nari na pinilit siya ng ama ni Dukbong na kunin si Nari para sa lupain. Pagkatapos ng usapan, pinuntahan ni Dukbong ang kanyang ama. Kinuwestiyon niya ang mga ginawa nito at kinondena ang konsensya ng kanyang ama. Nagniningning ang mga mata ni Dukbong nang anyayahan si Nari sa party sa pagtatapos ng taon. Ngumiti si Nari ng maliwanag at tumango. Nagpatibok ito ng puso ni Dukbong sa tuwa. Tapos, nakipagkita siya kay Yeojo para magbitiw sa trabaho, pero nagmakaawa si Yeojo na pakasalan ni Nari si Dojon para iligtas siya. Sa huli, di siya umattend sa party kasama si Dukbong dahil dumating si Dojon at inuwi si Nari. Sinabi niyang mananatili siya sa tindahan ng siomai at haharapin ang buhay kasama niya. Magkasama silang bumisita sa ama ni Nari.
Nagpakita siya ng espesyal na pagmamahal kay Dukbong. Sa harap ni Dojun at Nari, patuloy na pinupuri ng ama si Dukbong. Pagkatapos, ibinigay ni Dojun kay Dukbong ang lihim na dokumento. Matibay na sinabi ni Dukbong na di siya susuko kay Nari, pero sinabi ni Dojun na maging kapitbahay na lang. Pagkatapos ng usapang yon, dinala ni Dojun si Nari sa maliit na bookstore sa romantikong kanto. Nagulat at natuwa si Nari nang malaman na ito pala ang lugar na gusto niyang puntahan. Sa loob, ang amoy ng lumang libro at pinwood ay lumikha ng espesyal na atmosphere. Sa shelf, may nakita si Nari na libro na may pangalan niya. Kinuha niya ito ng may pagtataka at binuksan para basahin. Sa loob ay may kopya ng aklat ng mga tula ni Dojun na katalaga kay Nari. Bumalik ang damdamin tulad ng alon, pumuno ng puso niya ang taos-pusong bigay. Ang tahimik na mga berso ay nagtala ng pag-ibig na di lubos na naipahatid ni Dojun, naging magandang alaala ang aklat ng araw na malalim na nakaukit sa isip ni Nari. Agad pinuntahan ni Nari si Dukbong para magpasalamat at humingi ng paumanhin. Dumating si Dukbong sa bahay ni Nari nang may sabik na puso. Dala niya ang pag-asa ng bagong simula. Sa kabilang dako, nagkataong nakilala ni Dukbong si Yeojo at nagkaroon sila ng maikling usapan. Sa intimate na sandali, inamin ni Yeojo na gusto niya si Dukbong at nais ng bagong pagkakataon. Sinabi ni Yeojo na kung tatawagan siya nito, ito'y tanda ng seryosong unang date. Samantala, nagpasya sina Dojun at Dukbong na magsamang pumunta sa korte para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Hindi lamang ito legal na laban, kundi pakikipaglaban din para sa kapalaran at dangal. Matapos ang ilang buwan ng tensyon, sa wakas ay nabawi ni Dojun ang kanyang posisyon at pagkilala. Nakaramdam ng ginhawa at pag-asa sina Nari at Dojun, handa na sa bagong hamon sa hinaharap. Isang taon ang lumipas, sa isang maaliwalas na araw, dumating si Dojun sa paliparan para sunduin si Nari, nakangiti. Ang mainit na sikat ng araw ay sumasalamin sa kanyang mukha, lumilikha ng eksena ng ganap na pag-ibig. Lumabas sila ng paliparan at nagpunta sa manghuhula bilang panimula sa kanilang kinabukasan. Ibinahagi nila ang mga pangarap, plano, at inasam ang magagandang bagay na darating. Masayang inihayag ni Dojun na malapit na siyang magbukas ng bagong sangay ng negosyo. Nagningning ang mga mata ni Dojun sa pag-asang paunlarin ito kasama si Nari. Nais nilang bumuo ng magandang kinabukasan sa pag-ibig at matatag na karera. Tinawagan ni Dukbong si Yeojo at inanyayahan sa dula para gumanti sa kanyang ama. Mabigat pa rin ang mga alaala kay Dukbong at sa entablado siya humahanap ng ginhawa. Si Yeojo, laging nasa tabi ni Dukbong, ay agad sumama sa laban kasama niya. Naunawaan ni Yeojo na kailangan siya nito ngayon. Ang dalawa ay palaging malakas na koponan sa harap ng anumang pagsubok. Pagkatapos, pumunta si Yeojo sa bahay ni Dukbong para makilala ang mga magulang niya. Doon, nagpakilala siya at naranasan ang unang sandali ng pagtanggap ng pamilya ng kasintahan. Unti-unting umayos ang buhay ng mga magkasamang dumaan sa hirap at nakapahalaga sa pag-ibig. Alam ni Yeojo na ang kilos na ito ay mahalagang yugto sa kanilang pag-ibigan. Pagkakataon din ito para ipakita ang pasasalamat at pagmamahal niya kay Dukbong. Sinabi ni Yeojo na dahil kay Nari, nakaranas siya ng makabuluhang pag-unlad. Nagpapasalamat siya kay Nari sa pagsama, pag-alalay at pag-inspire sa bawat hakbang. Si Nari ay hindi lang kaibigan, kundi huwaran din para matuklasan ang sarili. Natutong lampasan ni Yeojo ang kanyang kahinaan at palakasin ang kanyang loob. Ang tindahan ng dumpling ni Dojun ay lalong sumikat, umakit ng maraming tao. Ang mga klase sa paggawa ng dumpling ay naging sikat, nagbigay ng prestihiyong tatak. Isang mainit na hapon, binisita ni Wansik ang tindahan at nagpakita ng tuwa. Binati niya si Dojun ng taos-puso at nais makipagtulungan sa pag-unlad ng tatak. Ang pagkakaibigan ng mga dating kaibigan ay lumikha ng mainit na alaala. Sa huli, bumalik sina Dojun at Nari sa kanilang dating paaralan. Pumasok sila sa gate ng paaralan ng may emosyon, naalala ang dati. Mga aralin, pagkikita, at alaala ng kabataan ay bumalik sa kanilang isip. Sa ginintuang hapon, binigyan ni Dojun si Nari ng kahon na may singsing. Napaiyak si Nari at niyakap si Dojun, ayaw nang bumitaw pa. Ang tango ay pangako ng masaya at matamis na kinabukasang magkasama. Magkasama, nalampasan nila ang lahat para sa tunay na pag-ibig. Ang A Sweet Stranger and Me ay nagtuturo na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pagmamahal at tiwala, hindi sa dugo. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako, paghilom mula sa sakit sa pamamagitan ng koneksyon, at ang kakayahan ng bawat isa na magbago at magpatawad. Ipinapaalala rin ang kwento na mahalagang unawain ang pinagdaraanan ng iba dahil bawat isa ay may sariling laban.